Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2101-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay hindi sinasadya. Haha. Higit pa kay Lord Redplume. Base lang sa iyo. Tila nakarinig si Rasmus Gold ng isang nakakatawang biro na puno ng paghamak ang ekspresyon niya. Anong klaseng makapangyarihang tao ang High Priest Redplume? Matagal nang naglingkod si Rasmus sa tabi niya at alam niya ang lahat. 8 milyong taon na ang nakalilipas, si High Priest Redplume ay bumangon mula sa kawalan ng halaga, at sinakop ang buong Demon Divine Region gamit ang kanyang kahangahangang kakayahan. Kalaunan, wala na siyang katapat sa mga kapantay niya. Kaya naman, hinamon niya ang eternal chess game na Astronaut na siyang nagpasikat sa isang laban. Sa loob ng 8 milyong taon na ito, sinusundan ng High Priest na si Redplume ang panig ng Sacred Ancestor High Priest. Ang lakas ng kanyang alchemy ay matagal nang umabot sa isang hindi maarok na hakbang. Gusto bang malampasan ng binatang ito sa harap niya si High Priest Redplume? Biro lang to. Marahil ang talento niya ay talagang mas dakila kaysa kay High Priest Redplume. Ngunit kahit nahigaitan pa niya si High Priest Redplume, hindi pa rin iyon malamang kung ilang taon pa ang lumipas. Alinman dito, may maniniwala rin kung sasabihin kong malalampasan ko ang Sacred Ancestor High Priest pagkalipas ng 10 milyong taon. Sino ang makakaalam tungkol sa mga bagay na ito pagkalipas ng 10 milyong taon? Sina Chris at ang iba pang mga Empyrean ay mayroon ding mapangutsyang mga mukha, halatang hindi naniniwala sa sinabi ni Mateo. Oo. Bigyan mo pa siya ng 8 milyong taon, baka maabyutin niya talaga si High Priest Redplume. Napakagaling talaga ni Lord Second Sage. Hindi ko lang alam kung mabubuhay siya ng 8 milyong taon o hindi. Pagkatapos ng 8 milyong taon, kaya ko nang malampasan ang Medicine Ancestor. Alinman sa dalawa, hindi na kailangang sentensyahan ng kamatayan ang pagyayabang. Ang grupo ng mga Empyrean ay may bahid ng pang-iinsulto sa kanilang mga mukha, at ang kanilang mga salita ay puno ng pangungutya. Nanatiling diretso ang mukha ni Mateo at sumagot gamit ang isang tanong, kung gayon, naisip mo na ba noon kung bakit iginagawad ng Sacred Ancestor High Priest ang isang taong walang katulad ko bilang Second Sage? Pinahahalagahan ba niya ng husto ang talento ko, o sadyang magulo ang ulo niya dahil sa edad? Ito. Nagulat si Rasmus. Malinaw na hindi niya naisip ang tanong na ito noon. Ang iniisip ng sagradong ninuno na mataas na pari ay hindi niya lubos na nahulaan. Kaya naman, hindi niya lubos na naunawaan ang pagkakagawad na ito. Habang tinatanong ito ni Mateo, lahat ng Empyrean ay tumigil sa pangungutya, at nakikinig ng may kuryosidad. Malinaw na ito rin ang tanong na higit nilang ikinababahala. Malamig na sabi ni Mateo, nakarating na sa kaharian ng Sacred Ancestor High Priest, ano pa ang hinahanap niya? Natural lang na iyon ang kahangahangang tuktok ng alchemy daw. Tinanong niya si Medicine Ancestor kung ano ang daw, pero umiwas si Medicine Ancestor ng dalawang salitang ask not. Kaya naman, tinanong niya ang mundo kung ano ang daw. Naghanap siya ng milyon-milyong taon at sa wakas ay nakahanap ng kalaban. Ako ang taong iyon. Nagliliyab ang mga mata ni Mateo, tumatagos sa lahat ng mukha ng mga Empyrean habang sinasabi niya sa seryosong boses, ang pamagat ay pangalawang sage, ay umaasa na ako ay maging isang kalaban na makakaupo at makakadebate tungkol kay Dao kasama niya. Naiintindihan niyo ba lahat? Tahimik ang buong bulwagan. Natigilan ang lahat sa labis na pagmamataas ni Mateo. Hindi sila nakumbinsi sa sinabi ni Mateo ngunit lubos silang natigilan sa mabangis na kayabangan ni Mateo. Anong uri ng pag-iral ang sagradong ninuno na mataas na saserdote? Sa lahing demonyo, isa siyang Diyos. Lumikha siya ng maraming demonyong Heavenly Emperor gamit lamang ang kanyang kapangyarihan. Sa kasalukuyan, halos lahat ng nangungunang kapangyarihan ng lahi ng mga demonyo ay iginagalang ang Sacred Ancestor High Priest bilang kataas-taasan. Kahit na silang lahat, ang mga disipulong ito, ay kasalukuyang mga nangungunang figure ng isang rehiyon, na nakaharap sa Sacred Ancestor High Priest, sinusunod pa rin nila ang kagandahang asal ng isang disipulo. Walang nangahas na magsalita tungkol sa pagiging kalaban niya. Ngayon, isang batang True God Realm ang nagsabing siya ang magiging kalaban ng Sacred Ancestor High Priest. Nakakatuwa talaga ito ng sobra. I-ignorant. Mayabang.
Ang Sacred Ancestor High Priest ang kinikilalang numero unong alchemy daw person ng Heavenspan World. Sa loob ng ilang 10 milyong taon, walang nang ahas na hominin siya. Sinabi mo ba na ikaw ang magiging kalaban niya? Saway ni Rasmus. Pero umiling si Mateo at malamig na sinabi, ano ang alam ng isang Langay-Langay tungkol sa mga layunin ng isang Sisni? Gaano man kalakas ang isang powerhouse, unti-unti rin silang lumalapit mula sa isang mahinang nilalang. Hindi man lang kayo nangangahas na isipin iyon, kaya natural lang na hindi kayo maaaring maging isang powerhouse tulad ng Sacred Ancestor High Priest. Nag-iisa ang loika ng mga eksperto. Natural lang na hindi rin ninyo maiintindihan. Nagpapaliwanag lang si Mateo ng isang katotohanan, ngunit ang ganitong paraan ng pagsasabi ng mga bagay ay sadyang kamangmangan at mayabang sa paningin ng lahat. Sa kanilang paningin, isa siyang baliw. Ang grupo ng mga Empyrean ay lubos na natigilan. Noong una, nang sabihin ni Mateo na gusto niyang malampasan si High Priest Redclum, labis silang nagulat. Ngayon, direktang inilabas ni Mateo ang Sacred Ancestor High Priest, sinasabing gusto nitong maging kalaban niya. Isang grupo ng mga Polaka sa ilalim ng balon, nagkukwentuhan tungkol dito kasama kayong lahat, hindi rin ninyo maiintindihan. Rasmus, ayaw mo ba akong pabagsakin kahit kaunti? Gayon ay bibigyan kita ng pagkakataong ito. Ngayon, magkakaroon ako ng debate sa DAO kasama ang mga 7-star priest na naruroon. Hanggat mayroong sino man sa inyo na makakatalo sa akin, aalis ako kaagad at hindi kailanman papasok sa Demon Divine Region habang buhay. Malamig na sabi ni Mateo. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagliwanag ang mga mata ni Rasmus. Matagal na siyang hindi nasisiyahan sa arrogant na ito. Dahil naghahanap siya ng pang-aabuso, at sinabi pa nga niyang huwag na huwag siyang papasok sa Demon Divine Region, ang ganitong uri ng salita, hindi ito maaaring isisi sa iba. Bahagyang naninangkit ang dalawang mata ni Chris at sinabi niya ng may malamig na ngiti, Panginoong Pangalawang Sage, ito ang sinabi mo. Malamig na sabi ni Mateo, sabi ko na nga ba. Kung matatalo man ako ng mga taong ito, ayoko na rin ng titulong Second Sage. Tumawa si Chris nang may pag-aalinlangan at sinabing, ang galing magsalita ni Lord 7-star. Hindi mo maiisip ang lakas ng isang 7-star priest. Sabi ni Mateo nang may bahagyang ngiti, ang lakas ko ay hindi kasing lakas ng iniisip ninyong lahat. Bahagyang naninangkit ang dalawang mata ni Chris, humarap sa isang Empyrean, at sinabing, dahil ganoon nga, Pari Woodgem, pumunta ka at humingi ng gabay kay Lord Second Sage kung gayon. Tumawa ng mahina si Empyrean Woodgem at sinabing, sinusunod ko ang utos mo. Gayunpaman, ang pinaglalaban natin ay mga Demon Divine Pills. Hindi dapat makipagkompetensya si Lord Second Sage sa Human Divine Pills laban sa Empyrean na ito. Hindi ito kayang pinuhin ng Empyrean na ito. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, agad itong umani ng malakas na tawanan. Dahan daw ang tumango si Mateo at sinabing, relax ka lang, makikipagkompetensya ako sa mga Demon Divine Pills. Ang mga Demon Divine Pills o Divine Pills ay wala nang gaanong pinagkaiba sa kasalukuyang Mateo. Sa huli, lahat ng daan ay patungo sa Roma. Kahit Demon Divine Pills o Divine Pills, dalawa lamang silang sangay ng alchemy daw. Tulad ng kung paano magkapareho ang poison path at medical path. Natural lamang na hindi nagkulang ng lugar ang templo ng pari para sa pagpino ng medisina. Inutusan ni Chris ang mga tao na ihanda ang lugar para sa pakikipagkompetensya sa alchemy sa lalong madaling panahon. Kasalukuyang naghahanda ang dalawang tao kay Mateo nang magtanong si Rasmus, kumusta ang lakas ni Woodgem? Hindi niya dapat ibaba ang prestihiyo ng ating lahing Redclum. Ngumiti si Chris at sinabing, kamahalan, makakaasa kayo. Ang nakababatang kapatid na Woodgem ay nasa pangangatawan ng Wood Spirit sa simula pa lang. Mayroon siyang napakataas na talento sa alchemy. Bukod pa rito, ang kanyang kaharian ay umabot na sa tugatog ng huling yugto ng Dao Realm. Sa mga taong ito, isa rin siyang nilalang na maaaring mapabilang sa top 10. Hindi ba't madali pa ring makitungo sa isang simpleng 6-star priest? Bahagyang tumango si Rasmus, agad na nakapagpagaan ang loob niya. Bagamat hindi siya isang pari, sa loob ng maraming taon ay sumusunod siya sa tabi ni High Priest Redclum, natural lang na alam niya ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ng mga pari. Ang isang taong nasa pinakamataas na antas ng Dao Realm Powerhouse, isa ng napakalakas na eksperto sa alchemy.
Base sa edad ni Mateo, kahit na mayroon siyang talentong kayang harapin ang langit at umabot sa huling yugto ng Dao Realm, imposible pa ring maging katapat ni Woodgem. Sa ilalim ng mapagmatsyag na mga titig ng mga tao, sinimula ng 2 taong Mateo ang labanan sa alchemy. Putok. Si Empyrean Woodgem ay isang wood spirit na nakaabot sa Dao noong una pa lang, ang kanyang kalamangan sa pagpino ng mga tableta ay napakalaki. Sa sandaling lumabas ang kanyang aura, ang mga spirit medicine na iyon ay naging kasing sunurin ng kanyang mga anak. Ang kanyang malademonyo na sining ng pag-akit ay nasa mataas na antas na ng kahusayan. Pero nang mapunta ang mga mata ng lahat kay Mateo, hindi nila napigil ang mapasigaw sa paghanga. Napakatalas at napakabangis ng sining ng pang-akit na demonyo. Paano malilinang ng isang tao ang sining ng pang-akit na demonyo hanggang sa ganoong hangganan? Manghang-mangha si Chris sa paghanga. 2,102. Ang malademonyong sining ng pag-akit na ito ay malamang na umabot na sa kaharian ng banal na koneksyon, tama ba? Nahihiya. Nilinang ng Empyrean na ito ang demonic attraction art ng hindi bababa sa 1,000,000 taon, at hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maabot ang realm ng divine connection. Para matawag na second sage, ang batang ito ay talagang kahanga-hanga. Ang grupo ng mga Empyrean ay namangha. Malinaw na nawalan sila ng hininga dahil sa malademonyong sining ni Mateo sa pag-akit. Ang tingin ni Chris ay may bahid ng pagkabigla at pagkalito. Ang lakas ng sining ng pag-akit ng demonyo ay lubos na nagtakda ng kalidad ng medicinal pill. Kaya naman, pinakamahalaga para sa lahi ng mga demonyo ang sining ng pag-akit sa mga demonyo kapag nagpipino ng mga tableta. Gayunpaman, dahil nagagawa niyang linangin ang malademonyong sining ng pag-akit sa antas ni Mateo, ngayon lang nakita ni Chris. Ang demonic attraction art ay nahahati sa 4 na antas: entry, minor accomplishment, major accomplishment, at grand completion. Ngunit mayroon pa ring 3 antas na mas mataas sa 4 na antas na ito. Ang mga ito ay ang malalim na layunin, banal na koneksyon, at ang pagbaba ng Dao. Ang sining ng pang-akit na demonyo ang pundasyon ng mga pildores ng demonyo. Hindi na kailangang sabihin pa ang kahalagahan nito. Ang unang 4 na antas, basta't masigasig na magsasanay ang isa, mararating nila ito. Ngunit ang huling 3 antas ay nakarating na sa antas ng Dao at hindi ito ang maaaring makamit ng mapait na paglilinang. Depende ito sa kakayahan ng isang tao sa pag-unawa. Ang mga paring naroon ay pawang mga pangunahing kapangyarihan ng lahi ng mga demonyo, mga paring may 7 bituin. Karamihan sa mga taong ito ay kayang maglinang hanggang sa malalim na kaharian ng intensyon. Wala lang talaga ni isa ang nakarating sa banal na kaharian ng koneksyon. Pero ngayon, isang tao ang nakapaglinang ng malademonyong sining ng pag-akit sa banal na kaharian ng koneksyon. Paano silang hindi mahihiya? Sa totoo lang, para kay Mateo, ang sining ng pang-akit na demonyo ay hindi komplikado. Sa totoo lang, ito ay kontrol lamang sa malademonyong banal na asensya. At tungkol sa tumpak na pagkontrol sa banal na asensya, ilang tao sa mundong ito ang maihahambing sa kanya. Kasama ang kanyang malalim na pag-unawa sa alchemy daw, ang pag-abot sa banal na kaharian ng koneksyon ay hindi nakakagulat. Sadyang nakakagulat lang ang eksenang ito sa grupo ng mga Empyrean. Kumunat ang noo ni Rasmus at sinabi sa seryosong boses, "Ano?" Ang kanyang malademonyo na sining ng pag-akit ay kahanga-hanga. Ngumiti si Chris ng mapait at sinabing, higit pa sa kahanga-hanga. Kahit na nandito ang mga ordinaryong 8-star priest, hindi rin nila sasabihing mas malakas ang kanilang demonic attraction art kaysa sa kanya. Ako naman. Nahihiya ako sa aking kahinaan. Isang bahid ng pagkagulat ang sumilay sa mga mata ni Rasmus. Isa lamang siyang ordinaryong tao sa larangan ng pagpipino ng mga table tasks. Nag-uutos lang siya para kay High Priest Redplume. Si High Priest Redplume ang pilit na nagtulak sa kanya papunta sa Heavenly Emperor Realm gamit ang kapangyarihan ng mga medicinal pills. Halos alam na alam niya ang tungkol sa lakas ni Chris. Si Chris ay isang pinakamataas na uri ng nilalang sa Empyrean Realm. Ngayon, kahit siya ay nagsabing nahihiya siya sa kanyang pagiging mababa. Kaya makikita kung gaano kalakas ang malademonyo na sining ng pag-akit ni Mateo. Kung gayon, sa labanang ito, matatalo si Woodgem. Medyo nag-aalangan na sabi ni Rasmus. Ngayon, wala na siyang lubos na kumpiyansa. Umiling si Chris at sinabing, ang proseso ng pagpino ng mga pildores ng demonyo ay lubhang komplikado. Ang sining ng pag-akit ng demonyo ay isang aspeto lamang. Lord Gold,
makakaasa ka. Ang kaharian at pundasyon ni Woodgem ay talagang hindi maihahambing sa 1,000 taong gulang na mas bata. Ang labanang ito ay wala pa ring anumang suspense. Pagkatapos lamang marinig ito ni Rasmus ay saka lamang siya napanatag. Gayunpaman, ang mga bagay-bagay ay hindi umunlad sa direksyon na kanilang inaakala. Hindi isinagawa ng dalawang tao ang kompetisyon ng alchemy daw aura sa kanilang labanan sa alchemy. Gayunpaman, nang kita ang mismong eksena ng pagpino ng mga tableta, ang pagpino ni Mateo ng tableta ay parang isang grupo ng kalikasan mismo, na parang bumubuo ng isang mundo. Kung ikukumpara, kahit kahanga-hanga ang pagpipino ng tableta ni Woodgem, kulang pa rin ito sa bahid ng lasa. Ang mga naroon ay pawang mga eksperto sa mga eksperto. Kaya masasabi nila ang kalidad sa isang sulyap. Kahit kaunting lasa lang, malamang mahirap nang malampasan ito ni Woodgem sa buhay na ito. Lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Chris. Ang nagtatakang ekspresyon sa kanyang mukha ay lalong lumalim. Hindi niya maisip na ang isang batang pari ay hindi makakagawa ng anumang pagkakamali kapag nagpipino ng mga tableta. Walang kahinaan na dapat pagsamantalahan. Ito ang impresyon na ibinigay ni Mateo kay Chris dahil sa pagpipino ng tableta. Paikliin. Haha, kung pinipino mo ang 9 Palace Demon Divine Pill sa pagkakataong ito, ang estado ng Empyrean na ito ay isang walang kapantay na kabutihan. Ano ba ang Second Sage, isang simpleng 6-star alchemy god, paano niya malalaman kung ano ang pill refinement? Nang sandaling napaigtad ni Woodgem ang tableta, dahil sa napakaganda ng kanyang kalagayan, hindi niya napigil ang tumawa ng malakas. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, saka lang niya natuklasan na may mali. Wala talagang sumasagot. Nang tumingin muli, lahat ay gumagamit ng kakaibang mga mata para tumingin sa kanya. Anong problema sa inyong lahat? Bakit ninyo ako tinitingnan ng ganito? Tanong ni Woodgem nang may pagtataka. Inihagis ni Chris ang isang maliit na bote sa kanya at bumaantong hininga, tingnan mo mismo. Sinubukan ni Woodgem gamit ang kanyang banal na sentido at agad na nanigas sa kinatatayuan. Talag natalo si Woodgem. Kasunod nito, marami pang tao ang humamon kay Mateo, lahat ay uminom ng medicinal pill na mas bihasan nila. Pero sa harap ni Mateo, tuluyan pa rin silang natalo. Matagal nang natulala si Rasmus sa pagkamangha. Isang pari na may 6 na bituin ang nanakop sa 7 bituin na mga pangunahing kapangyarihan ng rehiyon ng West Spirit. Ang ganitong bagay ay parang isang pantasya lamang. Sa wakas, ang numero 1 alchemy daw person ng West Spirit region na si Chris ay humarap din upang hamanin si Mateo, at tuluyan pa ring natalo. Tumingin si Mateo kay Chris at umiling, ang isang malawak na rehiyon ng West Spirit ay hindi talaga makakahanap ng kahit isang ancestor realm. Hindi nakakapagtaka na ang alchemy daw ng lahi ng demonyo ay palaging nasusupol ng lahi ng tao. Tinipon ng lugar na ito ang buong pinakamalakas na pangkat ng mga 7-star priest sa West Spirit region. Gayunpaman, wala ni isang tao ang nakarating sa ancestor realm. Akala pa nga ni Mateo noong una ay kayang maabot ni Chris ang ancestor realm at bigyan siya ng kahit anong banta. Nakakalungkot lang, kalahating hakbang lang din ang narating ni Chris sa ancestor realm. May isang hakbang pa ang layo mula sa ancestor realm. Nang marinig ng lahat ang mga sinabi ni Mateo, hindi nila napigil ang mapahiya. Gayunpaman, mayroon pa ring mas matinding pagkabigla sa kanilang mga puso. Makapangyarihang lugar sa kaharian ng mga ninuno. Ang Second Sage ay isa talagang powerhouse ng ancestor realm. Isang mahigit 1,000 taong gulang na ancestor realm powerhouse, isa lamang itong gawa-gawang pag-iral. Bumantong hiningas Chris at yumuko bilang pagpupugay habang sinasabing, makapangyarihan ang pangalawang sage, buong pusong kumbinsido si Chris. Sa oras na ito, isang malamig na Hajijek ang dumaan. Isang figure ang pumasok sa pasilyo. Humph! Anong klaseng second sage yan? Nagpapanggap kang misteryoso. Mga basura talaga kayong lahat. Nawawala na sa inyo ang mukha ng West Spirit region. Sinundan ng boses at tumingin sa paligid, ang mga mukha ng grupo ng mga Empyrean ay nabalutan ng takot. Nagbibigay kami ng respeto kay Pari Crimson Sky. Nang makita ang pagdating, sabay-sabay na yumuko ang grupo ng mga Empyrean. Isang binata na nakasuot ng damit na koten ang dahan-daang lumapit sa mataas na plataporma. Bahagya siyang yumuko kay Rasmus, at sinabing, nagbibigay pugay ako kay Tio Gold. Nang makita ni Rasmus ang pagdating, hindi napigilan ng kanyang mga mata ang pagkislap.
Tuwang-tuwa niyang sinabi, Kuho, magaling. Magaling. Nandito na si Crimson Sky. Makakaasa ang emperador na ito. Sinuri ni Crimson Sky si Mateo at sinabing may mapanghamak na tingin, huwag mong isipin na pambihira ka sa pagpasok sa Ancestor Realm. Gusto mo bang mabanggit ka kasabay ng Master, napakaaga mo pa rin. Nanlamig ang mukha ni Mateo at sinabi niya sa malamig na boses, anong sinabi mo kanina lang? Sumanghal ng malamig si Crimson Sky at sinabing, sabi ko na nga ba napakaaga mo pa ng 1,000,000 taon. Bingi ka ba? Pinaikit ni Mateo ang kanyang mga mata at sinabi ng may malamig na pagsinghot, ang naunang pangungusap. Nagulat si Crimson Sky at agad nang umiti ng malamig at sinabing, sabi ko nga isa kang tusong second sage, na nagkukunwaring misteryoso. Ano? Maaari kayang mali ang nasabi ko. Nagbago ang mukha ni Rasmus, napansin niyang hindi maganda ang mga bagay-bagay. Tama nga, galit na sumigaw si Mateo, saan nanggaling ang walang hiya na taong ito, para manggahas na maging ganito kawalang galang. Rasmus, gusto ba ng High Priest Redclum na dinidisiplina ang mga apprentice? Ang hamakin kahit ang sarili nilang Grandmaster. Biglang nagbago ang mukha ni Crimson Sky, alam niyang nagkamali siya ng pagkakasabi. Ang titulong Second Sage ay personal na iginawad ng Sacred Ancestor High Priest, ngunit ang totoo ay sinabi niya ang dogfart na Second Sage. Hindi ba't sinasampal nito ang mukha ng Grandmaster? Nakita niya lang si Mateo na kumakalat sa West Spirit Region ngayon lang at bigla na lang siyang nagsalita dahil sa galit. Hindi niya inaasahan na gagamitin ni Mateo ang mga salita niya bilang ebidensya. 2,103. Ito. Ako. Namula ang mukha ni Crimson Sky hanggang tainga, nauutal, hindi alam kung paano magpapaliwanag. Matalim at mabangis ang tingin ni Mateo habang malamig na sumisigaw, lumuhod ka. Nang inig si Crimson Sky sa buong katawan, itinaas ang kanyang ulo habang sinasabing ayaw sumuko, batay sa ano para paluhudin ako. Bahagyang naninangkit ang dalawang mata ni Mateo, at sinabi niya sa seryosong boses, ako ang pangalawang sage na personal na ipinagkaloob ng Sacred Ancestor High Priest. Kung pag-uusapan ang katayuan, mas mataas pa ako sa iyong Panginoon, High Priest Redclum. Kahit na makita niya ako rito, hindi rin siya maglalakas loob na maging kasing walang hiya mo. Bakit? Hindi kita pinapayagang paluhudin. O para lang ako ang pumunta at magpaliwanag sa harap ni High Priest Redclum. Tahimik ang lahat ng Empyrean na parang mga sikada sa taglamig. Walang sino man ang nag-akala na kapag sumabog si Mateo, ang kaguluhan ay magiging lubhang nakakagulat. Ngayon lang, inuutusan pa rin ni Crimson Sky ang mga tao paminsan-minsan sa pamamagitan ng pagturo gamit ang daliri pagpasok niya. Pero sa oras na ito, hindi na siya nang ahas na huminga ng malakas. Bukod pa rito, ang sinabi ni Mateo ay lubos ding makatwiran. Kahit na nandito si High Priest Redclum, hindi rin siya maglalakas loob na pabulaanan si Mateo ng harapan. Kung hindi, bakit gagawa si Rasmus ng ganitong maliit na panlilinlang kung saan siya ay kaaya-aya sa publiko habang tumututol ng pribado? Walang humpay na kumurap ang ekspresyon ni Crimson Sky at tumingin kay Rasmus ng may pagmamakaawa. Bahagyang bamantong hininga si Rasmus, ngunit hindi pa niya nabubuka ang bibig nang marinig niya si Mateo na tumawa ng malamig, gusto mo bang makiusap para sa kanya? Kung gayon, ang ibig mong sabihin ay nilapastangan niya ang mukha ng Sacred Ancestor High Priest at hindi na kailangang parusahan. Nabulunan si Rasmus nang marinig iyon at ang tanging nasabi niya kay Crimson Sky ay, lumuhod ka. Sa bagay na ito, hindi na talaga niya matutulungan si Crimson Sky. Kung makarating man ito sa pandinig ng sagradong ninuno, hindi na mareresolba ang isyong ito kahit anong mangyari. Maliban na lang kung pinatay niya si Mateo. Pero napakaraming tao ang naruroon. Kaya sino ang nang-ahas na pumatay sa pangalawang sage na personal na ipinagkaloob ng Sacred Ancestor High Priest? Nakatayo roon si Crimson Sky na may mukha ng pagpupumiglas. Bilang mapagmataas na disipulo ni High Priest Redclum, si Crimson Sky ay nagbigay sa kanya ng napakaraming papuri at palaging nasa tuktok ng kanyang ulo ang kanyang mga mata. Kailan pa siya nakaranas ng ganitong kahihiyan noon? Hindi lang talaga pinapayagan ng prestihiyo ng sagradong ninuno ang provokasyon. Sa puntong ito, kaya pa rin niyang timbangin ang relatibong kahalagahan. Lumuhod ka. Biglang sumigaw si Mateo ng malamig.
Nanginig si Crimson Sky at lumuhad sa harap ni Mateo nang may malakas na kalabog. Ang grupo ng mga Empyrean ay lubos na natigilan. Si Crimson Sky ay talagang pinarusahan ng isang tao. Kinailangan niyang lumuhad patungo sa taong iyon. Hindi nila dapat tingnan kung paanong ang bawat isa sa kanila ay isang 7-star priest, na binubuo ng mga makapangyarihang eksperto ng Empyrean sa gitna at huling yugto. Sa harap ni Crimson Sky, mas mababa pa rin sila ng isang ulo. Mayabang si Crimson Sky, pero may angas din siyang maging arrogant. Gumamit lamang siya ng 8,000 taon at naabot ang Ancestor Realm sa alchemy daw. Siya ang pinakamabilis na nakarating sa Ancestor Realm sa lahat ng mga disipulo ni High Priest Redplume. Ang ganitong uri ng talento, kasama ang kanyang pagkakakilanlan bilang disipulo ni High Priest Redplume, ay sapat na para gawin niya ang anumang gusto niya sa West Spirit Region. Kaya naman, nang makita ng mga Empyrean na ito si Crimson Sky, kinailangan nilang lahat na yumuko ng may paggalang. Pero ngayon, pinarusahan siya ng pagluhod sa harap ng iba. Tumingin si Mateo mula sa taas at matalim na sumimangot, "Crimson Sky, alam mo ba ang kasalanan mo?" Gaano kayabang at arrogant si Crimson Sky. Halos sumabog na siya agad pero nakita niya si Rasmus na walang tigil na kumindat sa kanya, at hindi niya napigil ang magulat. Alam ni Crimson Sky ang krimen niya. Nagngingit-ngit si Crimson Sky at sinabing, "Gaano ba katuso at katusuhan si Rasmus?" Malayong-malayo siya sa maihahambing kay Crimson Sky, ang lalaking ito, na lamaking nakababad sa isang garapon ng pulot. Sa oras na ito, habang mas sumasagot si Crimson Sky, mas kaawa-awa ang magiging resulta. Sa katunayan, kung talagang mawalan ito ng kontrol sa huli at inutusan ni Mateo ang mga tao na patayin si Crimson Sky, wala ring maglalakas loob na tumanggi. Ang pag-offend sa ikalawang sage ay katumbas ng pag-offend sa Sacred Ancestor High Priest. Ang pagpatay sa iyo ay parang pag-aalangan mo lang. Mabuti na lang at hindi hanggal si Crimson Sky at mabilis niyang naunawaan ang ibig sabihin ni Rasmus. Lunukin na lang niya ang kanyang pride at tahimik na tiniis ang lahat. Mabuti at alam mo ang iyong krimen. Ngayon, pinaparusahan ka ng pantas na ito na lumuhad at magsisi sa harap ng estatwa ng sagradong ninuno sa loob ng kalahating buwan. Tinatanggap mo ba ang parusa? Sabi ni Mateo sa seryosong boses. Biglang inangat ni Crimson Sky ang kanyang ulo, ang kanyang mga titig ay puno ng galit. Malapit nang maganap ang Demon Divine Peel Convention, ilan ang mga demonyong papasok at paalis sa harap ng Sacred Ancestor Plaza. Pero kinailangan niyang lumuhad ng hanggang kalahating buwan sa harap ng estatwa. Hindi ba't magiging katatawanan siya ng lahat? Sinasadya talaga ng lalaking ito. Man! Pakiramdam mo ba ay hindi ka nagkamali? Unti-unting naging malamig ang boses Mateo. Tinitigan ng masama ni Crimson Sky si Mateo, nagliliyab ang kanyang mga mata habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa puot at sinabing, "Crimson Sky. Natanggap na ang parusa." Marangyang ikinuyong ni Mateo ang kanyang mga manggas at malamig na sinabi, "Sige." Halos sumabog na ang dibdib ni Crimson Sky. Dala ang walang hanggang mga hinaing, lumapit siya sa harapan ng sagradong ninuno at lumuhad. Natulala ang lahat ng Empyrean. Dumating si Crimson Sky sa isang nagbabantang paraan, malinaw na para hanapin si Mateo upang ipaglaban ang kataas-taasang kapangyarihan. Sa huli, halos hindi siya nakapagsalita at pinarusahan na lumuhad sa harap ng estatwa ng sagradong ninuno. Talagang ikinagulat ng lahat ang nangyari. Pero maraming tao ang nakaramdam na natatabunan ni Mateo ang iba gamit ang kanyang impluwensya, at sa totoo lang ay takot siya kay Crimson Sky. Iba si Crimson Sky sa kanila. Kahit na isa lamang siyang First Firmament Empyrean, isa siyang tunay na makapangyarihang Ancestor Realm. Mahirap talagang sabihin kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Natatakot si Mateo na mawala ang mukha ng pangalawang sage. Kaya naman hindi siya nang ahas na kumilos. Gayunpaman, si Crimson Sky mismo ay sumugod pa sa unahan, ipinagmalaki ang sarili sa unang pangungusap na sinabi niya nang tumakbo siya papasok. Walang pakialam si Mateo sa iniisip ng mga taong ito, diretsyong umaalis na nakahawak sa mga kamay sa likuran. Anong tinitingnan? Ngayon lang nakita ang iba na nagsisisi sa harap ng sagradong ninuno. Umalis ka na. Sa plaza, paminsan-minsan naririnig ang mga ungol ni Crimson Sky. Hindi pinansin ni Mateo ang iniisip ni Crimson Sky.
May layunin pa rin siyang pumunta sa West Spirit region na ito na maghanap ng ilang spirit medicines para mapino ang mga tabletas at malutas ang problema ng huling Origin Peel Realm. Nang marating ni Mateo ang Origin Peel Realm, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kakilakilabot ang paraan ng paglilinang na kanyang nilinang. Ngayon, sa bawat maliit na kaharian na kanyang nalampasan, ang espiritual na enerhiyang kailangan ay halos ilang beses na mas mataas kaysa sa parehong ranggo. Kailangang malaman ng isa, ang paglilinang ng True God Realm ay madaling kalkulahin gamit ang 10,000 taon. Ilang beses nito ay ilang 10,000 taon ng espiritual na enerhiya. Sa napakalaking dami ng espiritual na enerhiyang ito, kahit na may tulong ang mga gamot kay Mateo, napakabagal din ng pagsulong. Dati, kaya niyang malampasan ang isang maliit na kaharian sa loob ng 10 hanggang 20 taon. Ngayon, kailangan niya ng kahit ilang dekada o kahit 100 taon bago niya ito magawa. Ito ay matapos pa ring makain ni Mateo ng walang ideya kung ilang matataas na uri ng gamot ang nakain bago niya naabot ang ganitong bilis. Kung hindi, sa dami ng espiritual na enerhiya ng Origin Peel Realm, maaaring hindi rin kayang makapasok ng mga ordinaryong martial artist sa isang minor realm sa loob ng 100,000 taon. Naabot ni Mateo ang tugatog ng 6th Firmament Origin Peel ilang taon na ang nakalilipas. Naubos lang niya ang lahat ng medicinal pills na nasa kanyang mga kamay habang papunta siya sa lupain ng dulong hilaga. Isang hakbang pa bago niya malampasan ang bottleneck. Ang Demon Divine Peel Convention sa pagkakataong ito, natural na hindi ito magagawa ng walang lahat ng uri ng mga gamot na pang-spirit. Natural na hindi maaaring masayang ang paglalakbay na ito ni Mateo. Young Master, napakagaling mo talaga, para maging pangalawang sage ng lahi ng mga demonyo. Hindi mo alam, mababanggas ang mga demonyo ng northernmost step. Pero napakasupol nila sa harap mo. Sinundan ni Laika ang tabi ni Mateo na may mukhang nag-aangking parang sumasamba. Sumunod sina Lone Swan at Felicity sa likuran ng dalawang tao na ang kanilang mga ekspresyon at emosyon ay masalimuot. Sinundan ni Felicity si Mateo nitong kalahating taon. Sa tulong ng mga medicinal pills ni Mateo, nalampasan na niya ang pagiging isang 9th Firmament True God. Ang ganitong uri ng bilis ng paglilinang, hindi niya man lang ito naisip noon. Habang nakatanggap si Laika ng tulong ni Mateo, ang kanyang bilis sa paglilinang ay mas nakakatakot pa. Halos araw-araw na nakikita ni Felicity si Laika at natuklasan niyang patuloy na lumalaki ang aura nito. Masyado itong kakilakilabot. Ngumiti si Mateo ng mapait at sinabing, "Hay nako, sa tingin mo ba ay ganoon lang kadaling maging second sage?" Sa ngayon, wala akong ideya kung gaano karaming tao ang nakatitig sa akin sa Demon Divine region na ito. Ngumiti si Laika at sinabing, "Wala akong pakialam, kahit ano paman, ang Young Master ang pinakakahanga-hanga." Kasalukuyang nag-uusap ang iilang tao nang madaanan nila ang isang grupo ng mga lalaki at babae. Biglang kumunat ang noo ng isang binata na may pulang buhok, hubad na likod sa harap, at lumingon siya para tingnan si Mateo. 2,104. Nagliwanag ang mga mata ng binata na may pulang buhok nang medyo nagulat siya nang sabihin niya, napakakapal ng kapangyarihan ng Kilin bloodline. Tiyak na nasa kanya ng binata na iyon ang mahalagang kayamanan ng Kilin clan ko. Sa tabi, tumango ang isang magandang babae at sinabing, "Naramdaman ko rin, kuya yun, ang taong iyon." Tila tao. Kumunat ang noo ng binata na may pulang buhok at sinabing, "Paano napunta sa kamay ng isang tao ang mahalagang kayamanan ng aking Kilin clan? Sumama ka sa akin." Pagkatapos mag-usap, dinala ng binata na may pulang buhok ang ilang tao at humakbang paarap, hinaronggan si Mateo ng 4 na tao. Kumunat ang noo ni Mateo, at ang mukha niya ay may pagdududa. Mukhang hindi naman niya na-offend ang iilang taong ito dati. Ang binata na may pulang buhok ay may nagtatanong na tingin sa kanyang mukha habang sinasabi niya sa isang seryosong boses, "Tao, dala mo ba ang mahalagang kayamanan ng aking Kilin clan?" Nagulat si Mateo at agad na naisip ang buto ng emperador ng Kilin. Maaari kayang ang iilang taong ito ay kabilang sa Kilin clan. Marangal ang lahi ng Kilin clan at hindi nakahihigit sa lahi ng dragon. Bihira silang maglakad-lakad sa labas. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya pala sila rito ngayon. Mukhang may sikretong sining ang Kilin clan na ito na nakakaramdam ng kapangyarihan ng bloodline, ganoon nila mararamdaman ang buto ng emperador ng Kilin sa kanya.
Pero kahit na siya ay mula sa Kilin Clan, hinaranggan ng mga walang kwentang taong ito, at nagmukhang may utang ka sa akin, bakit papapayag si Mateo? Matagal na pinag-isipan ito ni Mateo sa kanyang puso, ngunit hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting kislap sa kanyang mukha habang malamig niyang sinabi, paano kung gagawin ko, paano kung hindi? Mapang-ipang sabi ng binata na may pulang buhok, humph. Kung gayon, ibig sabihin ay oo. Paano napunta sa kamay ng isang tao ang mahalagang kayamanan ng aking Kilin Clan? Bilasan mo at ibigay mo ito. Nang marinig iyon ni Mateo, hindi siya nagalit at sa halip ay tumawa. Ang loika ng taong ito, hindi talaga ito maintindihan ng mga ordinaryong tao. Kung hindi ko ibibigay. Malamig na ngumiti si Mateo at sinabi. Malamig na ngumiti ang binata na may pulang buhok at sinabing, tao, malamang hindi mo alam ang tungkol sa kahangahangang reputasyon ng aking Kilin Clan, tama ba? Kahit ang Sacred Ancestor High Priest ay kailangan ding sumuko ng kaunti sa aming Kilin Clan. Nangahas kang sakupin ang mahalagang kayamanan ng aking Kilin Clan. Naisip mo na ba ng maayos ang mga kahihinatnan? Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Ibigay mo ang mahalagang kayamanan, pagkatapos ay yumuko ka at aminin ang iyong kasalanan sa amin. Ang bagay na ito ay ituturing na natigil na. Kung hindi, humph. Hindi natapos magsalita ang binata na may pulang buhok, ngunit malinaw na ang kahulugan. Mas lalo lang naging katawa-tawa ang mga salitang iyon para kay Mateo. Hindi kaya matagal na hindi umiral ang mga taong ito at nabulok na ang kanilang mga utak. Hindi nagkukulang ang mga taong bumibili ng mga likas na yaman sa palengke. Nang makitang may palabas na mapapanood, natural na nagsiksikan ang isang malaking grupo. Pero nang marinig nila na ang mga kabaang ito ay mula sa Kilin Clan, lahat ay nagpakita ng pagkagulat. Sa totoo lang, sila ay kabilang sa Kilin Clan. Hindi ba't karaniwan silang nasa pseudo world ng Kilin? Bakit sila nabuhay? Nabalitaan kong napakalakas ng talento ng Kilin Clan. Walang sino man ang kapantay ng parehong ranggo. Karaniwan din ang pagtalon sa mga realm at paghahaman. Ang batang taong iyon ang talagang nagpagalit sa Kilin Clan. Malamang na malaki ang mawawala sa kanya. Sa lahi ng mga demonyo, ang ilang lahi ay likas na hari, na ang kanilang lakas ay higit na nakahihigit sa mga nasa parehong ranggo. Tulad ni Mateo, kasing dali lang ng pagkain at pag-inom para sa kanya ang tumalon sa mga kaharian at makipaglaban gamit ang cultivation method at martial technique ng lahi ng dragon. Kalaunan, nakamit niya ang perpektong pang-anim na transformasyon na gininto ang katawan, ang kanyang lakas ay nalampasan pa ang mga nasa parehong ranggo ng isang beses. Ang talento ng Kilin Clan ay halos katumbas ng lahi ng dragon, ang kanilang lakas ay makikita sa isang sulyap. Ang lakas ng batang ito na may pulang buhok ay nasa huling yugto ng ranggo 6, na halos katumbas ng 8th Firmament True God ng sangkatauhan, ang kanyang lakas ay malapit na sa pinakamataas na ranggo 6. Sa paningin ng lahat, natural lang na malayong maging kalaban si Mateo. Kahit ang isang clay bodhisattva ay may galit din. Paulit-ulit na gumagawa ng gulo ang binata na may pulang buhok na ito mula sa wala, at gusto pa niyang lumuhad ito at magmakaawa. Sa wakas ay napukaw nito ang galit ni Mateo. Ganoon ba? Hindi rin ako natatakot na sabihin sa iyo, mayroon talaga akong kayamanan ng Kilin Clan. Ito lang. Kunin mo na lang kung kaya mo, sabi ni Mateo nang may malamig na ngiti. Hindi seryoso ang binata na may pulang buhok kay Mateo. Tumingin kay Lone Swan sa likuran ni Mateo, at sinabing may malamig na ngiti, ang maaasahan mo ay itong Empyrean, di ba? Si Uncle Elijah ay isa ring Empyrean, naniniwala akong hindi siya mas mahina kaysa sa Empyrean na nasa likuran mo. Sa likod ng binata na may pulang buhok, may isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakatitig, ang kanyang aura ay pigil. Hindi inaasahan ng mga tao na isa pala siyang Empyrean. Malamig na sabi ni Mateo, napakasama talaga. Kailangan mo pa bang umasa sa iba kung haharap ka sa isang basura? Tumawa ng malakas ang binata na may pulang buhok nang marinig iyon at sinabing, haha. Ito pa rin ang unang beses na narinig ko na may nangahas na sabihing basura ang Kilin Clan ko. Batang lalaki, kung hindi kita wawasakin ngayon, sino pa ang magrerespeto sa Kilin Clan ko sa hinaharap? Pagkatapos magsalita, ang binata na may pulang buhok ay biglang sumigla. Isang malakas na kapangyarihan ng bloodline ang biglang sumiklab.
Ang gulat ng kaguluhan ay medyo mas malakas pa kaysa sa isang ninth firmament true God. Nang makita ng lahat ang kapangyarihang ito, biglang nagbago ang kanilang mga mukha. Sinasabi ng lahat na makapangyarihan ang Qilin Clan, ngunit lahat ng iyon ay mga alamat lamang. Halos wala ni isa ang talagang nakakita noon. Ngunit ang lakas na ipinakita ng binata na may pulang buhok na ito ay siyang nagbigay sa kanya ng pagnanais na sumuko. Sa oras na ito, sa wakas ay alam na nila kung gaano kalakas ang Qilin Clan. Kumaway ang mahabang buhok ng binata na may pulang buhok, ang dalawang kamay ay nakahawak sa dalawang kumpol ng apoy, na parang nakatapak siya sa mga gulong na pang-apoy, isa. Malamig niyang tiningnan si Mateo at sinabi sa seryosong boses, "Bata, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Ibigay mo ang mahalagang kayamanan ng Qilin, lumuhod ka at aminin ang iyong kasalanan. Ililigtas kita sa kamatayan. Kung hindi, kapag tumama ang kamao ko, mahihirapan kang gastuhing mabuhay." Kumunat ang noo ni Mateo at sinabing, "Mukhang hindi ka tinuruan ng mga nakatatanda sa pamilya mo kung paano kumilos bago ka lumabas. Ngayon, kikilos ako para sa mga nakatatanda sa pamilya mo, at tuturuan kita ng maayos." Nanlamig ang mukha ng binata na may pulang buhok at sinabi niya sa seryosong boses, "Punk, ikaw ang naghahangad ng kamatayan. Hindi mo ako masisisi. Fire Qilin Blessing." Naglabas ng kamao ang binata na may pulang buhok, tila nasunog ang buong kalye. Si Qilin ay isang banal na halimaw na may katangiang apoy, ang kapangyarihan nito ay walang hanggan. Tunay ngang hindi ito peke. Lubos na binalot ni Mateo ang walang hanggang kapangyarihan ng batas at hindi siya binigyan ng pagkakataong makatakas. Tunay ngang makapangyarihan ang Qilin Clan. Ang suntok na ito, malamang kahit ang isang peak rank 6 ay sisubog din, tama ba? Ang ganitong uri ng inheritance martial technique, kapag nalinang hanggang sa tugatog, may kapangyarihan itong wasakin ang langit at lupa. Nakakainggit talaga ito. Hay nako, hinihingi rin pala yan ng batang yan. Gusto ng mga tao ang kayamanan ng Qilin Clan, ibigay mo na lang sa kanya. Bakit siya mismo ang hahanap ng kamatayan? Sunod-sunod na hiyawan ang narinig sa paligid. Nagulat silang lahat sa suntok ng binata na may pulang buhok. Kasabay nito, palihim din silang umiling, pakiramdam nila ay masyadong walang malay si Mateo. Wala siyang lakas, ngunit binantayan niya ang kayamanan hanggang kamatayan, may pangangailangan ba? Sa tingin mo ba ikaw lang ang may kapangyarihan sa bloodline? Kung gayon, hahayaan kitang tingnan ang tinatawag na tunay na Qilin bloodline. Putok. Bigla na lang sumabog ang katawan ni Mateo na may napakalakas na sigla ng dugo. Ang lakas ng momentum ay mas malakas pa kaysa sa binata na may pulang buhok. Nang makita ito ng mga tao mula sa Qilin Clan, biglang nagbago ang mga mukha ng bawat isa sa kanila. Ang perpektong gininto ang katawan ni Mateo na may ika-6 na transformasyon ay labis na pinipigilan. Dahil hindi siya nagkusa na ilabas ito, hindi ito masabi ng mga tagalabas. Kaya naman, sa paningin ng lahat, si Mateo ay isa lamang peak 6th firmament true God human martial artist. Paano niya natitiis ang suntok ng binata na may pulang buhok? Sumabog ng husto sa oras na ito, gaano katindi ang kaguluhan. Para lang makita siyang sumuntok ng isang ordinaryong suntok, nang hindi gumagamit ng kahit anong martial technique. Ang kapangyarihan ng Qilin bloodline ay sumiklab sa kalangitan. Putok. Habang nagtagpo ang dalawang kamao, ang binata na may pulang buhok ay umatras ng mahigit 10 hakbang ng sunod-sunod bago halos hindi niya nagawang patatagin ang kanyang pangangatawan. Habang si Mateo ay hindi gumalaw kahit 1 pulgada. Nanlaki ang mga mata ng binata na may pulang buhok, hindi makapaniwalang tumingin kay Mateo habang sinasabi, "Paano nangyari iyon? Ang kapangyarihan ng iyong Qilin bloodline ay mas malakas pa kaysa sa akin." 2,105. Hindi lang ang binata na may pulang buhok. Lahat ng naroon ay tumingin kay Mateo ng may labis na pagkagulat. Maaaring iugnay ang kapangyarihan ng lahing demonyo sa lahing ito. Madalas na kinukuha ng mga tao ang kapangyarihan ng lahing demonyo. Pero kahit gaano pa ito kahirap, hindi nito kayang malampasan ang kapangyarihan ng orihinal na lahi. Pero ngayon, si Mateo, ang bloodline power ng isang tao, ay talagang napakalaki na. Paano sila hindi magugulat? Bahagyang ngumiti si Mateo at sinabing, "Kakaiba ba ang maging mas malakas kaysa sa iyo?" Sa tabi, malamig na sumangot si Uncle Elijah, "Humph.
Ang pagnanakaw ng lahi ni Kilin, dapat mamatay ng 10,000 beses. Walan, huwag kang magpigil, patayin mo siya. Nanlamig ang mukha ni Walan, at tumango siya, hindi ko inaasahan na sa biyaheng ito, may nakasalubong pala akong isang taong hindi takot mamatay, na maglakas loob pang ang nakawin ang bloodline power ng Kilin clan ko. Kalimutan mo na yan. Dahil ganoon nga, papaalisin na kita. Pagkatapos magsalita, nagdikit ang dalawang kamay ni Waling, dalawang kumpol ng apoy ang nagsanib puwersa. Isang pagagos ng mahiwagang kapangyarihan ang agad na umalangaw sa pagitan ng langit at lupa. Sa likod ni Walan, dahan-daang lumitaw ang figure ng isang higanteng halimaw. Ibinuko ng napakalaking halimaw ang nakanganga nitong bibig. Ang anyo nito ay parang lalamunan nito ang langit at lalamunan ang lupa. Ang napakalaking halimaw na ito ay natural na ang banal na halimaw na Kilin. Ito ang likas na banal na kakayahan ng Kilin clan, ang Heavenly Kilin Devouring Space. Sabi nga kapag nailabas na ang galaw na ito, kahit ang kawalan ay maaaring lumunin. Ang kapangyarihan nito ay napakalakas. Para maisagawa ang Heavenly Kilin Devouring Space, ang katayuan ng batang ito na may pulang buhok sa Kilin clan ay tiyak na hindi mababa. Nang maramdaman ang nakapangangilabot na kapangyarihan ng Heavenly Kilin Devouring Space, may mga sigaw at bulalas mula sa paligid. Bagamat ang mga demonyong tulad ng Kilin clan ay nagtatago at hindi lumilitaw, may mga alamat tungkol sa kanila sa mundong ito. Ang Heavenly Kilin Devouring Space ang siyang makapangyarihang tatak ng Kilin clan. Matapos mag-cultivate ang lahi ng mga demonyo sa isang partikular na realm, gigisingan nila ang kanilang likas na divine abilities. Para lang sa mga maalamat na banal na halimaw tulad ng mga Kilin, ang kanilang likas na banal na kakayahan ay lubhang nakakatakot. Sa lakas, ang Walan na ito ay mas mababa kaysa kay Timmy. Ngunit dahil sa pag-asa sa isang likas na banal na kakayahan tulad ng Heavenly Kilin Devouring Space, maaaring hindi rin katapat ni Walan ang Timmy. Ang paggising ng ganitong uri ng likas na banal na kakayahan ay walang kinalaman sa kapangyarihan ng mga batas. Ito ay may kaugnayan lamang sa pinagmumulan ng dakilang daw. Sa madaling salita, langit ang nagbibigay ng isang regalo. At ito ang makapangyarihang pag-asa para sa lahi ng mga demonyo upang mabuhay kasabay ng lahi ng tao. Habang nasasaksihan ng Heavenly Kilin Devouring Space, lahat ay tumingin kay Mateo ng may kaawa-awang tingin. Nakikita nilang nahawakan ni Mateo ang reverse scale ng Kilin clan. Tumingin si Walan mula sa taas, nakatingin kay Mateo ng may malamig na mga mata habang sinasabi ng may paghamak, paano kung ninakaw ko ang Kilin bloodline? Paano magiging ang tunay na lakas ng aking Kilin clan ang naiisip mo? Kapag nailabas na ang Heavenly Kilin Devouring Space, kahit ang kawalan ay maaaring lamunin. Maaari ka nang umalis ng may kapanatagan ng loob. Bahagya lang ngumiti si Mateo at sinabing, Heavenly Kilin Devouring Space ba yan? Swerte naman at nagising ko rin ito. Ikaw. Ginaising mo ba ang Heavenly Kilin Devouring Space? Hahaha. Man. Nang marinig ni Walan ang mga sinabi ni Mateo, hindi niya napigil ang matawa ng malakas. Ngunit nang nasa kalagitnaan na ito ng pagtawa, bigla itong tumigil, parang pataw na nabara ang lalamunan. Dahil biglang sumabog ang katawan ni Mateo kasabay ng isang malakas na pag-alon. Ang alon-alon na ito ay eksaktong kapareho ng sa kanya. Kilabok ang lumalamon ng Kilin sa langit. Sa likod ni Mateo, lumitaw din ang isang higanteng si Kilin. Dalawang Kilin ang nagharap, walang pakialam. Natahimik ng husto ang buong lugar. Tiningnan ng Kilin clan ang figurang iyon sa kawalan, nanginginig sa kaibuturan. Gulat na sabi ni Tio Elijah, paano ito nangyari? Ang Kilin bloodline ng taong ito ay talagang makapangyarihan hanggang sa kaya nitong gisingin ang likas na divine abilities. Itinuro ni Mateo ang kawalan at malamig na sumigaw, Heavenly Kilin Devouring Space, kainin mo ako. Nanliit ang mga mata ni Walan at nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin at sinabing, paano kung alam mo ang Heavenly Kilin Devouring Space? Patayin mo ako. Putok. Dalawang Kilin ang nagpapakita ng kanilang mga pangil at iwinagayway ang kanilang mga kuko, habang baliw na pinupunit ang kanilang mga katawan sa kawalan. Agad na dumilim ang kalangitan ng lungsod. Walang katapusang espiritual na enerhiya ang nilalamon. Agad na nilamon ang kadiliman ang dalawang figure ni Mateo.
Sa isang iglap, isang nagwawala at nag-alon-alon na enerhiya ang kumalat sa buong lungsod na ikinabahala ng hindi mabilang na mga powerhouse. Ito ba ang likas na banal na kakayahan ng Qilin Clan? Tunay ngang napakalakas. Kahit na ang isang peak rank 6 ay makabangga sa kanila, malamang ay diretso rin silang malulunok, hindi ba? Nakakatakot ang kapangyarihang ito. Sino nga ba sa kanilang dalawa ang nanalo? Hindi ko talaga masabi. Habang masiglang nag-uusap ang mga martial artists sa lungsod, isang figure ang bumagsak mula sa itaas ng kawalan. Nagbago ang mukha ni Tio Elijah, tumalon pataas. Ang bumagsak ay si Wallen mismo. Wala nang malay ang kasalukuyang si Wallen, may mga sugat sa buong katawan. Para siyang pinilas ng kung ano. Malinaw na nagtamo na siya ng matinding pinsala. Kasunod nito, isa pang figure ang lumabas mula sa kawalan, ang kanyang figure ay elegante. Sino kaya ito kung hindi si Mateo? Nang makita ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata ng mga makapangyarihang tao sa ibaba. Anong klaseng sitwasyon ito? Natalo ba ng peking Heavenly Qilin Devouring Space ang tunay na Heavenly Qilin Devouring Space? Paano naging ganito kahalimaw ang taong ito? Sumigaw ng malakas si Tio Elijah at pinagalitan, "Punk, para manggahas kang saktan si Wallen, hinahanap mo ang kamatayan." Tiningnan siya ni Mateo at malamig na sinabi ko na sa kanya na turuan siya kung paano kumilos para sa kanyang mga nakatatanda. Ang mga likas na kayamanan ay nakukuha ng mga taong nakatadhana para dito. Ito ang pamantayan ng Heavenspan World. Dumaan ako sa lahat ng uri ng paghihirap at panganib, nakuha ko ang kayamanan ng Qilin sa pintuan ng kamatayan, ngunit gusto mo itong ibalik sa isang salita at gusto mo pa akong lumuhad at aminin ang aking kasalanan. Anong klaseng loika ito? Nagyelo ang mukha ni Tio Elijah at sinabi niya sa seryosong boses, ang mga salita ng aking Qilin Clan ang loika. Bata, papaalisin ka na ng Empyrean na ito ngayon din. Pagkatapos magsalita, itinaas ni Uncle Elijah ang kanyang kamay at ito ay isang kamao. Maliban na lang, matagal nang handa si Lone Swan, direktang nakipagsuntukan kay Uncle Elijah. Mas mataas ang antas ng kaharian ni Lone Swan kaysa kay Tio Elijah, ngunit makapangyarihan ang kapangyarihan ng bloodline ni Tio Elijah. Halos hindi pantay ang pagtugma ng dalawang tao. Napakapangit ng ekspresyon ni Tio Elijah habang sinasabi niya ito ng may malamig na pagsinghot, bata, kung hindi ka magbibigay ng paliwanag ngayon, kalimutan mo na ang pag-alis dito. Malamig na sabi ni Mateo, sa mga katulad mo. Sa pagkakataong ito, isang figure ang lumabas mula sa kawalan. Tumingin kay Mateo at sinabi sa malamig na boses, hindi niya kaya, paano naman ako? Ang lumabas ay isang matandang lalaki, ang kanyang aura ay napakalakas. Kung titingnan sa kanya, isa rin siyang walang kapantay na makapangyarihang Empyrean sa huling yugto. Nang makita ni Tio Elijah ang pagdating, agad siyang labis na natuwa. Yumuko bilang pagpupugay at sinabing, binibigyan ni Elijah ng paggalang si Lord Cain. Ang batang ito. Pinutol ni Cain ang mga salita ni Elijah Chi gamit ang isang senadorios ng kamay at malamig na sinabi, alam na ng Empyrean na ito. Tumingin siya kay Mateo at sinabi sa malamig na boses, bro, ibigay mo na ang mahalagang kayamanan ng Qilin. Kung gayon, tapusin mo ang buhay mo para magbayad sala sa iyong krimen, at iligtas ang matandang ito sa pagkilos. Hindi napigilan ni Mateo ang pagtawa at pag-iling ng marinig iyon at sinabing, mukhang ang mga pinuno ng Qilin Clan ninyo ay nagpapakita ng masamang halimbawa, at ang mga nasasakupan naman nito ay sumusunod. Nakakahiya talaga. Pero kahit ganoon, nasa akin ang kayamanan, kunin mo na kung may kakayahan ka. Nanlamig ang tingin ni Cain at sinabi niya ng may malamig na ngiti, bata, napakatapang mo. Dahil ganoon nga, darating ang Empyrean na ito at kukunin ito. Nagbago ang mukha ni Lone Swan at akmang haarang sana sa harap ni Mateo, ngunit narinig niya ang malamig na sinabi ni Mateo, ayos lang, hayaan mo siyang lumapit. Nagulat si Lone Swan at napaurong na lamang sa isang tabi. Isang makapangyarihang aura ang lubos na kumapit kay Mateo. Ang Cain na ito ay isang ang makapangyarihang eksperto sa huling yugto ng Empyrean. Ang mga makapangyarihang tao sa lungsod ay tumingin kay Mateo nang may pagdududa sa mga mukha, na parang nakatingin sa isang tanga. Hindi nila maintindihan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Mateo. Maaari kayang inakala niyang wala siyang talo sa ilalim ng kalangitan dahil sa paghawak niya sa Heavenly Qilin Devouring Space.
Nakatayo si Mateo na nakalagay ang mga kamay sa likod at walang balak na kumilos. Gusto niyang makita kung kailan magbabalak kumilos ang mga lumang nilalang na iyon. 2106. Isang palad ang sumalakay, dala ang kapangyarihang durugan ng langit at lupa. Nakatayo si Mateo na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, tahimik at walang takot. Habang inaakala ng lahat na patay na si Mateo, isang figure ang lumitaw. Humakbang palabas si Chris mula sa kawalan at hinawakan ang palad ni Cain, sabay ngiti, "Huho, Kuya Cain, pakiusap, pakalmayin mo ang galit mo." Biglang naliwanagan ang mga makapangyarihang tao sa lungsod. Hindi nakakapagtaka na nang ahas si Mateo na maging mayabang. Lumalabas na ganito kalakas ang kanyang taga-suporta. Dahil natatakpan si Cain, hindi napigilan ng kanyang mga kilay ang pagkunot ng noo. Mataimtim niyang sinabi, "Chris, ano ang ibig sabihin nito?" Sumulyap si Chris kay Mateo nang may kahulugan, iniisip sa sarili na masyadong tuso ang batang ito. Malamang ay matagal na niyang alam na nanunood sila ng palabas, kaya hindi na lang siya gumalaw, napilitan silang lumabas. Hindi sila nasiyahan kay Mateo at lahat ay gustong panoorin si Mateo na magdusa. Pero si Mateo ay kalmadong parang pipino sa ilalim ng pressure ni Cain at walang itsura na parang nasa isang masikip na sulok. Kapatid na Cain, hindi siya maaaring hawakan. Seryosong sabi ni Chris. Humph! Isa lang siyang batang walang hiya na nagnakaw ng lahi ng demonyo. Bakit hindi siya pwedeng hawakan? Malamig na sanggal ni Cain. Kakalabas lang ni Brother Cain at maaaring hindi niya alam, pero ito. Ang pangalawang sage na personal na iginawad ng Sacred Ancestor High Priest. Walang magawang sabi ni Chris. Nagbago ang mukha ni Cain, at tumingin kay Mateo nang may pagtataka. Nang marinig ito ng mga martial artists sa lungsod, bawat isa sa kanila ay labis na nagulat. Ano? Siya ang maalamat na pangalawang sage. Ito. Masyado pa siyang bata, di ba? Talagang nabulag ang mga mata kong parang aso. Bakit naman magiging tao si second sage? Isa pa, nasa True God realm lang siya. Anong kakayahan mayroon ng batang ito para maglakas loob na tawaging pangalawang sage? Nagbibiro ba sa atin ang Sacred Ancestor High Priest? Natural na naintindihan ni Cain ang ibig sabihin ng second sage. Hindi makapaniwala ang mukha niya nang sabihin niya, "Huho, nagbibiro ba si Brother Chris sa Empiria na ito?" Anong klaseng pag-iral ang Sacred Ancestor High Priest? Bakit niya bibigyan ng pantaong True God Realm bilang second sage? Ngumiti si Chris ng mapait at sinabing, "Nang unang makilala ng Empiria na ito ang pangalawang sage, pareho kami ng iniisip mo." Pero paano nagawang magbiro ni Chris gamit ang pangalan ng sagradong ninuno na mataas na pari? Ito nga ang bagong tatag na pangalawang sage ng ating lahi ng mga demonyo. Bukod pa rito, ang lakas ng alchemy ni Lord Second Sage, nasaksihan na rin namin ito dati at buong puso kaming kumbinsido. Natural na naunawaan ni Cain sa kanyang puso na hindi magbibiro si Chris tungkol sa ganitong bagay. Ngunit ang bagay na ito ay medyo mahirap isipin. Kung siya talaga si Second Sage, wala talaga siyang magagawa kay Mateo. Kahit makapangyarihan siya, kulang pa rin siya sa antas ng Sacred Ancestor High Priest. Bagamat hindi natatakot ang Kilin clan sa Sacred Ancestor High Priest, hindi pa rin sulit na mawala ang lahat ng kagandahang asal kasama ang Sacred Ancestor High Priest kapalit ng isang kayamanan. Humph! Kahit na ganito ang sitwasyon, ninakaw niya ang bloodline ng Kilin clan ko at kinuha ang kayamanan ng Kilin clan ko. Nasaktan pa niya ang isang miyembro ng Kilin clan ko. Posible kayang nahulog lang ito ng ganito. Seryosong sabi ni Cain. Ito. Hindi napigilan ni Chris ang mapatingin ng hindi inaasahan. Ang bagay na ito ay orihinal na pinagkakaguluhan ninyo mula sa wala, ha? Ngayon, lalo pa kayong lumalala. Matagal nang hindi pa naitatag ang Kilin clan at wala talaga silang alam tungkol sa mga gawi sa mundo. Ang kayamanang nakuha ng mga tao, natural lang na sa kanila iyon. Kumusta naman ang Kilin clan mo? Tunay nga, ngumiti ng malamig si Mateo at sinabing, "Gusto mo pa rin ba ng mukha, matandang lalaki?" Sige, dahil gusto mo ang kayamanan, ibibigay ko ito sa iyo ngayon din. Pero gusto kong makita kung kikilalanin ka ng ninuno ng pamilya mo, ang walang muwang na apo na ito o hindi. Pagkatapos magsalita ni Mateo, ibinalik niya ang kanyang kamay, at hawak na niya ang isang malinaw na buto ng jade.
Ito ay eksaktong buto ng emperador ng Qilin. Sa sandaling lumitaw ang emperador, isang sinaunang kapangyarihan ang agad na bumalot sa mundo. Kasama si Chris, nanlaki ang mga mata ng lahat, nakatitig ng diretso sa buto ng emperador na nasa kamay ni Mateo. Nanginig pa nga ang mga tao ng Qilin clan, na para bang lahat ng kapangyarihan ng bloodline sa kanyang katawan ay nagliyab. Ang mga makapangyarihang tao sa lungsod ay pawang nagpakita ng mainit na mga titig. Halatang naantig sila sa buto ng emperador ng Qilin. Kung hindi dahil sa napakaraming Empyrean powerhouses na naroon na kalaban, malamang ay naging isang deathmatch pit na ang lungsod sa oras na ito. Qilin. Buto ng emperador. Halos maipit ni Cain ang ilang salitang ito mula sa mga siwang sa pagitan ng kanyang mga ngipin, ang kanyang mga titig ay puno ng matinding init. Paanong hindi maintindihan ni Mateo ang mga titig ng mga taong ito? Pero hindi niya ito pinansin. Ang buto ng emperador ay espiritual. Nakuha lamang niya ang pagkilala sa buto ng emperador matapos niyang dumaan sa lahat ng uri ng paghihirap at paghihirap. Kahit patayin siya ni Cain ngayon, hindi niya rin madadala ang buto ng emperador ng Qilin. Sa gitna ng mga naguguluhang tingin ng lahat, casual na inihagis ni Mateo ang buto ng emperador kay Cain. Tumalim ang tingin ni Cain, humakbang papasok sa kawalan, sinusubukang hawakan ang buto ng emperador sa kanyang kamay. Gayunpaman, nang akmang hahawakan na niya ang buto ng emperador, isang nagliliyab na puting liwanag ang biglang sumiklab mula sa loob ng buto ng emperador. Nabigla si Cain, ang buong katawan niya ay parang tinamaan ng isang malakas na suntok, isang figure na lumipad pa atras. Isang bibig na puno ng sariwang dugo ang mabilis na bumulwak, na mayroon ng malulubhang sugat. Pagkatapos, ang buto ng emperador ay lumipad ng isang ikot sa ere at muling bumalik sa kamay ni Mateo. Kahit na nakita ni Mateo ang eksenang ito, medyo namangha pa rin siya. Noong una, nang tangkain ni Jian Sutaw na agawin ang buto ng emperador, sinunog lang din siya ng buto ng emperador, iyon lang. Hindi inaasahan ni Mateo na ang buto ng emperador ng Qilin ay mas malupit pa pala sa sarili nitong mga inapo. Pero naunawaan din niya na ang buto ng emperador ng Qilin ay ipinagtatanggol siya. Imposible. Imposible ito. Paano kinikilala ng buto ng emperador ng Qilin ang isang tagalabas bilang kanilang Panginoon? Ikaw. Anong paraan ang ginamit mo? Hindi pinansin ni Cain ang kanyang mga pinsala at itinuro si Mateo habang umuungal. Malamig na sabi ni Mateo, sinabi ko na noon pa, ang mga kayamanan ng mundo ay may sariling mga regulasyon at batas at hindi maaaring pilitin. Kung sa iyo ito, hindi ito maaaring agawin ng iba. Kung hindi sa iyo, hindi mo ito maaaring panatilihin. Alam mo lang na nakuha ko ang kayamanan, ngunit hindi mo alam kung magkano ang ibinayad ko para sa kayamanan. Pero buong time kang nangako rito, na sinasabing ang kayamanan ay pagmamayari ng iyong Qilin clan. Tunay na katawa-tawa at katawa-tawa. Nang makita ang eksenang ito, unti-unting umatras ang mga dating mainit na titig. Dahil kinikilala na ng buto ng emperador ng Qilin ang isang master, gaano man kahirap magtrabaho ang iba, wala rin itong silbi. Kahit pa mapatay nila si Mateo, hindi rin nila makukuha ang pagkilala sa buto ng emperador ng Qilin. Imposible rin para sa kanila na madala ito palayo. Dahil din dito kung kaya't nang ahas si Mateo na talunin ito. Ngumiti ng mapait si Elijah at sinabing, hindi nakakapagtaka na napakakapal ng kanyang lahing Qilin, at nagising pa niya ang isang likas na banal na kakayahan. Lumalabas na nakuha niya pala ang pagkilala sa buto ng emperador ng Qilin. Sa tabi, nagising na si Wallen at sinabi sa isang seryosong boses, kahit na may pagkilala sa buto ng emperador, para magising niya ang isang likas na banal na kakayahan sa edad na ito, ang kanyang talento ay higit pa sa karamihan ng mga miyembro ng angkan. Ang paggising sa likas na mga divine abilities ay isang napakahirap na bagay. Hindi naman ito tiyak na magagawa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng Emperor Bone. Para sa Qilin clan, ang kakayahang gisingin ang kanilang likas na banal na kakayahan sa edad ni Wallen ay kahanga-hanga na. Pero malinaw na mas may talento pa si Mateo kaysa sa kanila. Hindi maaari, ang buto ng emperador ng Qilin na ito ay pambihira, kailangan natin itong ibalik sa angkan. Lumipat ang tingin ni Wallen, humakbang sa kawalan, itinuro niya si Mateo at sinabing, dahil ikaw ay second sage, naniniwala ako na ang lakas ng iyong alchemy ay dapat na napakalakas, nangangahas ka bang tumaya?
Tumingin si Mateo kay Wallen at sinabing may ngiti na hindi naman talaga isang ngiti, oh. Saan ka tataya? Matigas na sabi ni Wallen, ang kuya ko, si Lucas, ay ang natatanging talento sa alchemy ng pseudo world ng kilin sa mga kabataan. May lakas ka bang loob na tumaya sa kanya? Kung matalo ka, iwan mo ang buto ng emperador. Naningkit ang dalawang mata ni Mateo at malamig na sinabi, kung gayon. Ano ang gagamitin ninyo sa pagtaya laban sa akin? 2,107. Hindi napigilan ni Wallen ang mabigla. Hindi niya inaasahan na hindi lang pala hindi natakot si Mateo sa mungkahi niya, ang kabilang panig ay tila isang gutom na lobo na nakakita naman ng isang maliit na kordero. Ang ganoong klase ng mga titig ay nagpaparamdam sa kanya ng matinding pagkailang. Natigilan siya nang tanungin siya ni Mateo ng pabalik-balik. Tutal, dahil isa itong pastahan, kailangan din nilang kumuha ng katumbas na kayamanan. Hindi niya magawang tumugon sa mga kayamanang maaaring makapantay sa buto ng emperador ng kilin. Hey! Ang tapang talaga! Sa tingin mo ba talaga ay wala kang talo sa ilalim ng kalangitan matapos mong igawad ang second sage? Kayang-kaya ng Empyrean na ito na sakupin ang pinakamataas na kayamanan ng espiritu ng Empyrean ng Killing Clan, ang Jade Clan's True Fire Bottle. Gamit ang bote na ito, maaari mong gamitin ang isa pang likas na divine ability ng Killing Clan, ang Jade Clan's True Fire. Dahil nakuha mo na ang pagkilala sa Emperor Bone, dapat alam mo na ang kapangyarihan ng likas na divine ability na ito. Ang paggamit nito para tumaya sa Emperor Bone ay dapat sapat na. Wika ni Cain. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang mga mukha ni na Elijah at Wallen. Elder Chen, hindi dapat. Ang Jade Clan's True Fire Bottle ay mahalagang kayamanan ng ating angkan. Paano ito madaling mailalabas para makipagpustahan sa kanya? Nagbago ang mukha ni Wallen habang sinasabi niya ito. Maging si Chris ay namutla sa takot at sumigaw sa gulat, masyado bang balisa si Brother Cain? Nabalitaan ko na isang Empyrean powerhouse ng inyong iginagalang na angkan ang dating gumamit ng Jade Clan's True Fire Bottle para gamitin ang likas na divine ability, na pantay ang lakas sa isang human heavenly emperor powerhouse. Ganitong klaseng mahalagang kayamanan, itinaya mo pa ba? Malamig na ngumiti si Cain at sinabing, tama. Gayunpaman. Ang Empyrean na ito ay lubos na nagtitiwala sa mga kasanayan sa alchemy ni Lucas. Ipapaalam niya sa pangalawang sage na ito ang tinatawag na Polaka sa ilalim ng balon. Nagliwanag ang mga mata ni Mateo at nakangiting sinabi, sige, deal. Natural niyang alam ang tungkol sa likas na divine ability na ito. Ito ay isang likas na divine ability na nangangailangan ng Empyrean realm bago ito magising, napakalaki ng kapangyarihan nito. Sa sandaling maisakatuparan ito, halos kayang-kaya nitong wasakin ang langit at lupa. Ang Jade Clan's True Fire na ito ay naiiba sa low-level martial technique ni Timmy. Kung isasagawa ito, kahit na mahusay si Mateo sa spatial law, magiging napakahirap din na gastuhing makatakas. Hanggat makukuha niya ang Jade Clan's True Fire Bottle na ito, magkakaroon pa ng isa pang trump card si Mateo, at tiyak na tataas ng malaki ang kanyang lakas. Dahil isa itong kayamanan ng pinakamataas na Empyrean Spirit, isa na itong pinakamataas na kayamanan sa Heavenspan World. Kung pag-uusapan ang halaga, hindi rin ito bababa kahit kaunti kumpara sa buto ng emperador. Bukod pa rito, ngayong nakuha na ni Mateo ang Kilin Bloodline, ang paggamit ng Empyrean Spirit Treasure na ito ay magiging tama na. Kung tungkol naman sa tinatawag na Lucas na iyon, hindi niya talaga ito sineryoso. Sa Heavenspan World na ito, kung hindi lilito ang mga 8-star alchemy gods, halos wala nang makakalampas sa kanya sa alchemy daw. Humph! Tumawa ka lang, iiyak ka rin mamaya. Nang makita ang determinadong itsura ni Mateo na makuha ito, biglang sumiklab ang galit ni Cain. Pagdating ng panahon, malamang ikaw ang iiyak, nakangiting sabi ni Mateo. Pagbalik sa kanyang tahanan, nagsimula si Mateo ng palihim na pag-iisa upang magproseso ng mga gamot. Guro, anong mga gamot ang kayang pagandahin ng mga gamot na ito para sa mga espiritu? Hindi ko pa naririnig yan. Tiningnan ni Lone Swan ang tumpok ng mga gamot na para sa mga espiritu sa harap niya at nakasimangot na nagtanong. Ang mga formula ng Pildores ng mga gamot na nasa ranggong 6 na espiritu, kasama ang kanyang katayuan bilang isang 7-star alchemy god, natural na marami siyang alam.
Pero ang mga gamot na ginamit ni Mateo para sa pagkakataong ito ay hindi niya mahanap ang angkop na formula ng tableta kahit na naghanap siya ng malalim. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Syempre hindi mo pa naririnig yan dati. Ito ang formula ng tableta na ginawa ko. Ang tawag dito ay Void Rush Grand Spirit Pill." Nanlaki ang mga mata ni Lone Swan at hindi makapaniwalang sinabi, Ang formula ng tableta na ikaw mismo ang gumawa. Kung gayon, paano ito maihahambing sa Heavenly Mandate Secular Forgetting Pill? Sumagot si Mateo gamit ang isang tanong, "Ano sa palagay mo?" Sumulyap si Lone Swan sa mga gamot na ito at nag-aalangan na sinabi, "Kung pipinuhin ang isang medicinal pill gamit ang mga gamot na ito, malamang na ito ay magiging 2 beses o higit pa kaysa sa Heavenly Mandate Secular Forgetting Pill, tama ba?" Ngumiti si Mateo at sinabing, "Kung 2 beses lang, para saan ko pa ito pinipino?" Ang parehong grado ng Void Rush Grand Spirit Pill, ang nakapagpapagaling na epekto ay 5 beses at mas mataas kaysa sa Heavenly Mandate Secular Forgetting Pill. 5 beses. Guro, ito. Nanlaki ang mga mata ni Lone Swan, nauutal hanggang sa hindi na siya makapagsalita. Natural lang na alam ni Mateo kung bakit nagulat si Lone Swan. Kapag nailabas na ang formula ng Pildores na ito, tiyak na magliliyab ang mundo. Malamang na magkakaroon ng magulong alon ang buong mundo ng alchemy ng Heavenspan World. Maaari pa nga nitong gulatin ang Medicine Ancestor. Ang pag-unlad ng mga ordinaryong tabletang panggamot na kayang pataasin ang 10% ng epekto nito sa medisina, ay kahanga-hanga na noon pa man. Kung ikukumpara sa Void Rush Grand Spirit Pill na ito, ang mga formula ng pill na inilabas ni Mateo sa Southern Border ay sadyang mahina hanggang sa sukdulan. Hindi kayang ilarawan ng mga salita ang gulat sa puso ni Lone Swan. Nakagawa si Mateo ng isang napakalakas na tabletang panggamot, kaya mayroon pa bang ibang mga tabletang panggamot na bago niyang nilikha sa kanyang mga kamay? Kapag lumitaw ang mga gamot na ito sa mundo, isang madugong pagpatay ang tiyak na magaganap sa Heavenspan World. Ang ganda talaga ng ganitong klaseng formula ng tableta. Pero ang mas nakakaakit pa rin ay si Mateo pa rin ang taong ito. Kapag nabunyag ang bagay na ito, tiyak na mahuhulog si Mateo sa isang mapanganib na sitwasyon. Ang isang taong kayang lumikha ng formula ng tableta na may 5 beses na mas malakas na epekto sa medisina, ay isa lamang nilalang na kayang labanan ang kalangitan. Dahil din dito kung bakit nanatiling tahimik si Mateo sa mga tagalabas. Napatunayan na ni Lone Swan ang kanyang katapatan. Kaya naman hinahayaan siya ni Mateo na pumunta at obserbahan ang pagpipino ng Void Rush Grand Spirit Pill. Mabuti na alam mo. Huwag mong ibunyag kahit kaunti ang tungkol dito, nakangiting sabi ni Mateo. Naging malungkot ang ekspresyon ni Lone Swan, at agad niyang itinaas ang kanyang kamay sa langit at sumumpa ng isang panunumpa ng langit. Bahagyang tumango si Mateo, nagpapakita ng kasiyahan. Napakalaki ng implikasyon ng bagay na ito. Dahil sa pagiging matino ni Lone Swan, hindi nasayang ang kanyang masusing pagsisikap. Habang nanunumpa ng isang makalangit na daw, hindi nakaramdam ng anumang pagkadismaya si Lone Swan, sa halip ay labis siyang natuwa. Dahil ito ay kumakatawan na lubos na siyang pinagkakatiwalaan ng guro. Kung hindi, paano niya maipapaalam sa kanya ang tungkol sa ganitong uri ng nakakagulat na mahalagang bagay? Tila hindi naman talaga siya nagkamali sa pagtalikod sa pundasyon ni Luigi at pagsunod kay Master. Nang magsimula ang pagpipino ng tableta, lalong nagulat si Lone Swan sa kanyang puso. Ang kasalimuotan ng pagpino ng Void Rush Grand Spirit Pill at ang galing ng teknik na ito, hindi niya pa ito nakita sa buong buhay niya. Alam ni Lone Swan na napakabilis ng pagpino ni Mateo at napakataas ng kalidad nito. Pero itong nag-iisang Mirror Rank 6 Divine Pill, ginugol talaga ni Mateo ang isang buong araw. Lumabas na ito pala ang tunay na lakas ni Master. Nang matapos ni Mateo ang pagpino, bumantong hininga si Empyrean Lone Swan sa paghanga. Nakita na niya si Mateo na kumikilos bago pa man, at nakipaglaban pa nga siya kay Mateo noon. Ngunit ang lakas ng alchemy na ipinakita ni Mateo sa harap ng mga tagalabas ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. At ang Void Rush Grand Spirit Pill na ito ang pangunahing nagawa ng lakas ng alchemy ni Mateo. Sa sandaling ito lamang nalaman ni Lone Swan kung gaano kababaw ang kanyang pag-unawa sa alchemy daw. Mayroon din siyang kahit anong desisyon na sundan si Mateo kahit kailan.
Matapos ayusin ni Mateo ang kanyang paghinga ng ilang sandali, dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Kumusta ang ani?" Magalang na sinabi ni Lone Swan, parang pagpapaalis ng mga ulap at pagkakita sa maliwanag na buwan. Ngumiti si Mateo at sinabing, "Isa kang 7-star alchemy god, at malapit ka na sa dakilang daw." Kapag pinino ni Master ang mga tabletop sa hinaharap, susunod ka sa tabi at mararanasan ito ng buong puso. Baka sa mukha ni Lone Swan ang matinding kagalakan, at magalang niyang sinabi, "Maraming salamat, Guro." Ang ganitong uri ng peel refinement na malapit sa Dao, ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng mga ordinaryong tao na maranasan ito. Isa itong napakalaking swerteng pagkakataon, kaya paanong hindi magiging masaya si Lone Swan. Bahagyang tumango si Mateo at sinabing, "Umalis ka na. Mag-iisa na lang si Master." Magalang na sumagot si Lone Swan at umatras. Nang maranasan niya ang peel refinement sa tabi ni Mateo isang araw, gamit ang kanyang rank 7 soul force, hindi na niya talaga ito matiis pa. Kailangan niyang bumalik at magpahinga, saka maingat na tunawin ang naintindihan niya sa pagkakataong ito. Pagkalipas ng kalahating buwan, isang malakas na aura ang pumailan lang sa kalangitan sa loob ng lihim na silid. Sa wakas ay nalampasan na ni Mateo ang 7th Firmament Origin Peel. 2,108. "Guro, matagal nang maingay sa labas ang Crimson Sky na yan, sinasabing gusto kanyang hamanin sa harap ng buong lungsod." Pagkalabas ni Mateo sa kanyang pinag-iisahang silid, lumapit si Lone Swan para salubungin siya. Tumaas ang kilay ni Mateo at nakangiting sinabi, "Oh. Lumabas ka at tingnan mo." Lumabas ang dalawang tao sa pintuan at natuklasan na sa labas ng pinto ay mayroon ng napakaraming tao. Hinahamon ng ikalawang sage, ang ganitong uri ng bagay, at bukod sa pagiging nasa harap ito ng lahat sa lungsod, natural na mayroong napakalaking apela. Bukod pa rito, alam na ng mga taong naruroon na si Crimson Sky ay disipulo ni High Priest Red Plume. Ang kanyang lakas ay tiyak na magiging napakalakas. Ang labanan ng alchemy ng dalawang taong ito ay tiyak na magiging kapana-panabik at sulit na panoorin. Panginoong Pangalawang Sage, hindi karapat-dapat si Crimson Sky pero gusto kanyang hamanin. Panginoong Pangalawang Sage, nakikita mo ba? Nasa sabik na ang lahat sa iyong pagkilos. Panginoong Sagradong Mataas na Saserdote ng Ninuno, na nakayuko na parang pagong, hindi mo bababawasan ang reputasyon ng Sagradong Mataas na Saserdote ng Ninuno. Sa labas ng pintuan, sumigaw si Crimson Sky ng buong lakas, at kumalat ang boses niya sa buong paligid. Ang mga taong ito ay malamang na kadalasang tinawag dahil sa malakas niyang boses. Pero naging mas matalino siya sa pagkakataong ito, paulit-ulit na tinatawag ang Lord Second Sage, ni hindi man lang naglakas loob na magpakita ng kahit kaunting pagmamataas. Nang makitang lumabas si Mateo, nagliwanag ang mga mata ni Crimson Sky. Pagkatapos ay yumuko siya kay Mateo at sinabing, "Lord Second Sage, matagal nang naghihintay dito si Crimson Sky." Malamig na sabi ni Mateo, "Gusto mo ba akong hamanin?" Tumango si Crimson Sky at sinabing, "Sa ngayon, sinasabi ng lahat sa lungsod na ang pangalan ni Lord Second Sage ay hindi akma sa realidad. Bilang isang simpleng 6-star priest sa True God Realm, paano niya magagamit ang pangalang Second Sage?" Kaya naman, si Crimson Sky ay lumapit sa akin at nais niyang hilingin kay Lord Second Sage na magbigay ng isa o dalawang payo sa harap ng mga demonyo sa buong lungsod, upang maitama ang pangalan ni Lord Second Sage. "Opo, Panginoong Pangalawang Sage. Kung gusto ninyong makuha ang aming pagkilala, maglaan kayo ng kaunting lakas. Gusto talaga naming makita kung ano ang batayan mo para maging Pangalawang Sage. Kung hindi namin ipapakita ang lakas mo, hinding-hindi namin kikilalanin na ikaw ang Second Sage." Ang mga taong nagkukumpulan, medyo marami ang mga pari at lubos na pinahahalagahan ang titulong ito ni Second Sage. Sa sinabi ni Crimson Sky, agad itong pumukaw ng pagtataka sa maraming tao. Bahagyang naninangkit ang dalawang mata ni Mateo. Ang kanyang puso ay parang isang malinaw na salamin. Si Crimson Sky, ang ganitong klaseng tao na ang mga mata ay nasa tuktok ng kanilang mga ulo, imposibleng magkaroon ng ganitong uri ng katusuhan. Tiyak na may isang taong nagbabalak sa likod. Pero dahil nang ahas siyang pumunta sa West Spirit Region, natural lang na hindi siya natakot sa mga hamon. Nagpakita si Mateo ng pagkatuwa sa mukha at nakangiting sinabi, "Mapapatunayan ba ng pagkatalo sa iyo ang titulong Second Sage? Crimson Sky, masyado mo ring mataas ang tingin sa sarili mo, di ba?
Hindi napigilan ni Crimson Sky na mabulunan ng marinig iyon. Napaawang din ang bibig ng iba. Oo, anong klaseng pag-iral Second Sage? Isa itong alchemy daw powerhouse na pangalawa lamang sa Sacred Ancestor High Priest. Paanong nababanggit ang isang simpleng Crimson Sky ng sabay-sabay? Natuklasan ni Crimson Sky na sa harap ni Mateo, isa siyang ganap at ganap na baguhan. Para siyang bowl ang luwad, kaya siyang masahin ni Mateo kahit anong gusto niya. Nakakainis talaga. Lord Second Sage, iniiwasan mo ba ang hamon ko? Nagngingit-ngit si Crimson Sky at sinabing. Iniiwasan at hindi pinaglalabanan ni Mateo ang dahilan ngayon, kaya walang nang ahas na tumanggi. Gusto mo akong hamanin, hindi ka naman talaga kwalipikado. Bakit naman iiwasan ng pantas na ito ang labanan? Ang pagsasabi ko nito sa iyo ay para lang maintindihan mo ang mga kalagayan mo. Alam kong iniisip mo na sa pamamagitan ng pag-abot sa Ancestor Realm, mayabang ka at iniisip mong kaya mong hamanin ang pantas na ito. Kung gayon, ipapaintindi sa iyo ng pantas na ito kung gaano kalaking pagkakaiba ang pagitan natin. Tumaas ang kilay ni Crimson Sky, at sinabi niya ng malakas, iyan ang sinabi mo. Sinabi ko na, malamig na sabi ni Mateo. Ang disipulo ni na pangalawang sage at mataas na pari na si Redclum, ang labanan ni Crimson Sky, ay kumalat sa buong lungsod na parang hangin. Sa plaza, napakaraming tao. Kahit karayom ay hindi kayang itusok. Napakamot ng ulo ang mga pari ng lahi ng mga demonyo, gustong lumapit ng kaunti. Sa entablado, tumingin si Crimson Sky kay Mateo nang may pagmamalaki at nakangiting sinabi, Lord Second Sage, ang kahihiyan na ibinigay mo sa akin nitong mga nakaraang araw, bawiin ko ang lahat. Tumalim ang tingin ni Mateo at seryosong sinabi, papahiya. Sinasabi mong hindi ka nagpakita ng respeto sa mga nakatataas sa iyo at pagkatapos ay pinarusahan kita para lumuhad at magsisi. Paiya ba yun? Nang marinig iyon ni Crimson Sky, muntik na niyang makagat ang dila niya. Nakakainis naman. Kaunting kapabayaan at nahulog siyang muli sa hukay. Napakahirap talagang panatilihin siyang mahinhin at magalang sa isang taong mas mababa pa ang sakop kaysa sa kanya. Kapag nagsasalita, isang sandali ng kawalang ingat na ipapakita niya ang kanyang tunay na kulay. Hindi ko sinasadya. Ang sinasabi ko lang ay, Lord Second Sage, sana'y gabayan mo ako ng maayos, nauutol na sabi ni Crimson Sky. Sa harap ng napakaraming tao, kung parurusahan siyang lumuhad muli ni Mateo, malaking kawalan talaga iyon ng puri. Pinapahiya si Mateo ngayon, hindi ang sarili niya. Lihim na kinamumuhian ni Crimson Sky sa kanyang puso, at isinusumpa niyang tiyak na matatalo niya ng husto si Mateo. Pero palihim na natatawa si Mateo sa kanyang puso, ngunit kalmado lang sa panlabas na anyo habang sinasabi niya, relax ka lang, gagabayan ka ng pantas na ito ng maayos. Pagdating ng panahon, sino ang gagabay sa sino pa ang hindi pa rin nakikilala? Magmayabang ka lang, iiyak ka rin mamaya. Malamig na ngumiti si Crimson Sky sa kanyang puso. Lubos siyang nagtitiwala sa kanyang lakas at talagang hindi siya matatalo kay Mateo. Ang laban na ito ay nakakuha rin ng atensyon ng maraming partido. Sa isang hindi kapansin-pansing tore ng bantay, nakatayo si Rasmus na ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran. Sa likuran niya nakatayo si Chris. Natural lamang na naaga sa kanyang paningin ang pagod na itsura ni Crimson Sky. Hindi napigilan ni Rasmus ang umiling at bumantong hininga at sinabing, mahusay nga ang talento ni Crimson Sky, pero napakaliit ng kanyang mga karanasan. Hindi siya kapantay ni Mateo. Ngumiti si Chris at sinabing, naniniwala ako na ang laban na ito ay magiging malaking tulong din kay Lord Crimson Sky. Siya ay pinagmamasdan ni Lord Redclum noong siya ay napakabata pa at ang kanyang landas ay maayos. Kung pag-uusapan ng mga Pukana, natural na hindi siya maihahambing kay Second Sage. Matalim ang tingin ni Rasmus habang sinasabi niya, itong si Mateo, wala rin akong ideya kung anong pinagmulan niya. Bata pa siya, pero para siyang matandang halimaw sa paraan ng pag-uugali niya. Mayabang siya, pero hindi niya minamaliit ang lahat. Dominado siya, pero hindi rin nawawala ang pagiging maayos. Kahit ang emperador na ito ay kailangan ding maging maingat sa harap niya. Sumang-ayon din si Chris, ikalawang sage, ang titulong ito ay halos ginagamit niya ng husto.
Hindi niya itinuring na hindi niya napapansin ang lahat dahil siya ang ikalawang sage, ngunit ginamit din niya ang titulong ikalawang sage para pilitin tayo hanggang sa hindi tayo makahinga. Isa talaga siyang mapanggulo na karakter. Dama po ang tingin ni Rasmus kay Mateo sa malayo at nagtanong, gaano kataas sa tingin mo ang tsansa ni Crimson Sky para sa laban na ito? Ngumiti si Chris at sinabing, sa labanang ito, tiyak na mananalo si Lord Crimson Sky. Gulat na sabi ni Rasmus, oh. Bakit naman? Ang pag-abot sa Ancestor Realm ay parang pag-abot sa ibang mundo. Mahirap talagang sabihin kung sino ang mas malakas o mas mahina. Wala ring ibang nagawa si Rasmus kundi aminin na ang talento ni Mateo ay talagang higit pa sa lahat kasama na si Crimson Sky. Tila alam ni Chris ang iniisip ni Rasmus at nakangiting sinabi, iba ang talento, pero iba ang lakas. Kung hindi natin mararating ang Ancestor Realm, wala tayong lakas para lumaban sa harap ni Mateo. Pero si Crimson Sky ay pumasok sa Ancestor Realm 1,000 taon na ang nakalilipas, samantalang si Mateo ay nakakapasok lamang dito ng ilang daang taon, o mas maikli pa. Bukod pa rito, si Lord Crimson Sky ay tinuruan ni High Priest Redplume. Sa pagkakataong ito, ang layunin ay suriin ang lakas ni Mateo. Ipinapahiwatig nito na si High Priest Redplume ay lubos na positibo tungkol kay Crimson Sky. Kung kailangan kong pumili ng isa sa kanilang dalawa, natural lang na si Crimson Sky ang pipiliin ko. 2,100 at siyam. Sa isang tore ng bantay na may napakagandang linya ng paningin, naroon lahat ang mga makapangyarihang nilalang ng Kilin Clan. Tumingin si Cain sa malayo at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, Lucas, kailangan mong panooring mabuti ang laban ng alchemy na ito. Kahit na sa palagay ko ay hindi kanya matatalo, ang mga implikasyon ng bagay na ito ay napakalaki, kaya huwag kang maging pabaya. Sa tabi ni Cain, isang binata na may malamig na mukha ang nakatayo at ang mga kamay ay nasa likod. Siya nga si Lucas. Si Lucas ang nangungunang henyo sa alchemy ng batang henerasyon ng Kilin Clan, at ang kanyang lakas ay kahanga-hanga. Bagamat kabilang siya sa batang henerasyon, si Lucas ay mahigit 30,000 taong gulang na. Kung pag-uusapan ang tungkol sa mga buto ng emperador, ang ating Kilin Clan ay mayroon ding ilan na naiwan mga ninuno. Maaari kayang may kakaiba sa buto ng emperador na ito? Tanong ni Lucas na may kuryosidad. Tumanggaw si Cain at sinabing, nakaramdam ako ng napakatandang aura mula sa buto ng emperador na ito. Kung ikukumpara sa mga buto ng emperador sa angkan, tila mas marangal at mas misteryoso ito. Pakiramdam ko ay itinatago ng buto ng emperador na ito ang malaking sikreto ng ating angkan. Kaya, dapat natin itong makuha. Bahagyang nagulat si Lucas, halatang hindi niya inaasahan na magiging seryoso pala si Cain. Tio Chen, makakaasa ka. Hindi ako matatalo. Malamig na sabi ni Lucas, na nagpapakita ng matinding kumpiyansa. Ang laban na ito ay inaasahan ng lahat. Nang araw na iyon, nang malaman ng lahat na ang Second Sage ay isang True God Realm, nayanig ang buong lungsod. May mga tinig ng pagpuna sa lahat ng dako sa lungsod. May mga tinig ng pagtatanong sa lahat ng dako. At ngayon, kung karapat-dapat ba si Second Sage sa titulo o nabigong tuparin ang pangalan, oras na rin para suriin ito. Bilang mapagmataas na disipulo ni High Priest Redplume, isang powerhouse ng Ancestor Realm, ito ang malinaw na pinaka-ideal na batong pangsubok upang subukan ang lakas ng Second Sage. Panginoong Pangalawang Sage, mag-ingat ka. Ito ang Nero Heaven Walk technique ng aking lahing Redplume. Gagamitin ko ito ngayon para sabihin sa iyo na hindi ka karapat-dapat tawaging Pangalawang Sage. Malamig na sigaw ni Crimson Sky, at biglang sumiklab ang isang malalim na aura. Para bang siya na lang ang natitira sa buong mundong ito. Maalo ng malalim at mahiwagang aura na kumalat mula sa kalderong panggamot, umiikot kay Crimson Sky. Ito ang aura ni Dao. Nang makita ng lahat ang eksenang ito, hindi nila napigil ang mapasigaw ng malakas. Malawak ang Demon Divine Region, at napakarami ng mga powerhouse. Ngunit napakahirap harapin ang mga powerhouse ng Ancestor Realm. Kailangang malaman ng isa, kahit ang isang pangunahing kapangyarihan tulad ni Chris ay isa ring kalahating hakbang na Ancestor Realm. Ito ba ang Ancestor Realm? Tunay ngang isang celestial figure. Karapat-dapat si Lord Crimson Sky na maging maipagmamalaking disipulo ni High Priest Redplume. Ito ang aura ng Dao. Ganap na inilabas ni Lord Crimson Sky ang lahat ng kapangyarihan ng batas sa loob ng mga gamot na espiritu.
Napakaganda. Tunay na pagpipino ng tableta ito. Kung ikukumpara kay Lord Crimson Sky, isa lamang tayong basura. Kahit anong dog fart na second sage, mahina talaga siya kumpara kay Lord Crimson Sky. Sa plaza, maririnig ang mga tinig ng mga panatiko sa buong paligid. Maraming tao ang agad na ginawang mga tagahanga ni Crimson Sky. Kailan pa nakasaksi ang mga taong ito bago kumilos ang mga makapangyarihang nilalang ng Ancestor Realm? Sa sandaling kumilos si Crimson Sky, natural lamang na nakaramdam sila ng labis na pagkagulat. Sa tore ng bantay, may gulat din na mukha si Chris habang bumubuntong hininga, ito ba ang Ancestor Realm? Malamang ay nakuha na ni Lord Crimson Sky ang tunay na pamana ni High Priest Red Plume. Kung may panahon, baka matapos niya ng maayos ang Athnot. Walang anumang suspense ang labanang ito. Siya, ang kalahating hakbang na Ancestor Realm na ito, ay labis na nanabik para sa Ancestor Realm. Napakahirap lang talaga ng hakbang na ito. Noon, ang Empyrean Flutterfeather ay isang half-step Ancestor Realm noon pa man, ngunit patuloy na nabigong gawin ang huling hakbang at tunay na makapasok sa Ancestor Realm hanggang sa makasalubong niya si Mateo. Ang tinatawag na Ancestor Realm ay talagang sinusubaybayan ang pinagmulan, at maaari nang masuri ng isang tao ang pinagmulan ng Great Dao, at makapagsimula sa paggamit ng pinakapangunahin at pinong mga tabletang panggamot. Kaya naman, sa sandaling kumilos si Crimson Sky, ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng batas sa loob ng mga spirit medicine, itinapon ang mga latak, at muling pinagtimpla ang mga ito, at mula roon ay nabuo ang mas dekalidad na mga medicinal pills. Hinaplos din ni Rasmus ang kanyang balbas at tumawa ng malakas nang marinig iyon at sinabing, "Huho, kahit na mayabang si Crimson Sky sa puso at mayabang sa ugali, ang kanyang talento ay talagang napakataas." Maging si Master ay puno rin ng papuri sa kanya. Pagkatapos ng araw na ito, tingnan mo kung paano pa rin may kapal ang pisngi ng batang ito na si Mateo na tawaging Second Sage. Si Mateo mismo ay tila kalmado. Hindi siya nagmamadaling kumilos, ngunit pinagmasdan niya ng ilang sandali ang pagpipino ng tableta ni Crimson Sky, at hindi niya namamalayang bahagyang umiling. Huho, ang pagpipino ng tableta ay hindi paligsahan sa pag-aaway, kung sino ang mas malakas ang boses ang panalo. Ngayon, ang pantas na ito ay magtuturo sa iyo ng isang magandang aral, at ipapaalam sa iyo kung paano dapat pinino ang mga gamot na gamot. Nakita ko lang si Mateo na pinagsali ko ang kanyang mga kamay. Biglang dumilim ang langit, at lumitaw ang mga maliliit na bituin sa ibabaw ng entablado. Sining ng magulo at makalangit na bituin. Na-activate ang malademonyo na attraction art, at ang buong pagkatao ni Mateo ay nagiba at naging isang ilusyon. Ang kapangyarihan ng mga bata sa loob ng mga gamot na espiritu ay nagbago tungo sa mga pinong agos, na dumadaloy patungo sa mga bituin. Ang ganda talaga ng eksenang ito. Yaong mga sumisigaw pa rin ang napakagaling ni Lord Crimson Sky, kanina, ay matinong nakasimangot na sa oras na ito. Tuwang-tuwa na sila sa kahusayan ni Mateo sa paggamit ng pills. Nang makita ni Chris ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mapatitig ng gulat at nakanganga ang bibig, hindi makapagsalita. Sa simula, si Crimson Sky ay mayroong kahangahangang momentum, tinangka niyang direktang durugan si Mateo hanggang sa hindi na niya maiangat ang kanyang ulo. Ngunit di nagtagal, naramdaman niya ang isang walang kapantay na kapangyarihang sumabog, pilit na itinumba ang kanyang alchemy Dao aura, hindi hinayaan ang kahit kaunting pagtutol. Sa harap ng kapangyarihang ito, bigla niyang naramdaman na siya ay napakahina. Nanginig ng husto ang puso ni Crimson Sky, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong sitwasyon noon. Kahit noong nakikipaglaban siya sa alchemy kasama ang kanyang mga nakatatandang kapatid na apprentice, hindi pa rin siya nakaramdam ng ganitong pakiramdam noon. Pakiramdam niya ay ang Mateo sa kabilang panig ay parang langit, na parang siya ang lupa, na parang siya ang buong mundo. Ang kapangyarihang ito ay masyadong nakakatakot. Ito ba ang tunay na lakas ni Mateo? Walang ekspresyong tiningnan ni Chris si Mateo, at sa wakas ay nasabi na niya ang mga salitang ito. Hindi alam ni Rasmus ang pagpipino ng tableta, ngunit may napansin din siyang kakaiba sa ekspresyon ni Chris. Bukod pa rito, gamit ang kanyang lakas bilang Heavenly Emperor, malinaw din niyang naramdaman ang aura ng pinagmulan ng Great Dao. Dahil sa aura na ito, kahit siya ay nakaramdam din ng sunod-sunod na pagtibok ng puso. Hindi naman sa masyadong malakas ang kapangyarihang ito, kundi ito ay isang uri ng paghanga at pagpupuri na nagmumula sa kaibuturan ng puso.
Dahil ipinanganak sa mundong ito, ang mga tao ay hindi talaga matatakot sa kahit ano. Ang mga mortal ay sumasamba sa mga Diyos, ang mga martial artist ay sumasamba sa langit at lupa. Tila nakaharap sa langit at lupa ang kasalukuyang Rasmus. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi kaya. Natigilan si Crimson Sky. Medyo hindi makapaniwalang sabi ni Rasmus. Lumingon si Chris upang tingnan siya at sinabing may mapait na ngiti, ang labanang ito sa alchemy ay walang anumang suspense. Ang Heavenly Melody Heart Seal Pill ay isa sa pinakamahirap na pinuhin na medicinal pill sa mga rank 6 Demon Divine Pills. Ang mga medicinal properties sa mga spirit medicine ay lubhang komplikado. Kung paano kunin ang kapangyarihan ng batas ay lubos na sumusubok sa pamantayan ng pari. Para sa mga powerhouse ng Ancestor Realm, ang pagkuha ng mga medicinal properties sa loob ay hindi mahirap, ngunit napakahusay din ang ginawa ni Mateo. Sa kabilang banda, ang ekspresyon ni Cain ay hindi kailanman naging seryoso hanggang ngayon. Ipinaliwanag din niya ang kahangahangang aspeto ni Mateo sa kanyang mga kapwa-miyembro ng angkan. Ang kasalimuotan ng mga katangiang panggamot ay parang mga bituin sa langit na hindi kayang hawakan ng mga tao. Kahit ang mga powerhouse ng Ancestor Realm ay hindi rin nangangahas na sabihin na kaya nila itong lubos na makabisado. Kahit na nandito ang Sacred Ancestor High Priest o Ancestor si Chen, malamang na pamantayan lang din ito ni Mateo. Kung sasabihin nating mas mataas na ang antas ng lakas ni Crimson Sky, masasabing ang kasanayan ni Mateo ay halimbawa ng aklat aralin. Sa likod ni Lucas, ang mga mukha ni Cain at ng iba pa ay lalong nagulat, at lalong naging seryoso. Masyadong mataas ang pagtingin ni Lucas kay Mateo. 2,110. Halos maipit ni Cain ang tubig sa mukha. Lumubog na ng husto ang puso niya kasabay ng mga salita ni Lucas. Ano ang ibig sabihin ng mga salita ni Lucas? Sagradong mataas na pari ng ninuno si Chen, anong antas ng pag-iral ang mga taong iyon? Inilagay sila ni Lucas sa parehong kategorya ni Mateo. Hindi ba't nangangahulugan ito na kahit umakyat pa si Lucas, wala ring kahit kaunting pagkakataon na manalo? Si Lucas ay kinikilala bilang isang nilalang na susunod na ninunong si Chen sa Qilin Clan. Gaano kaya kataas ang kanyang katayuan? Kung hindi dahil dito, paanong buong Tame Time na mangangako si Cain na ilalabas ang Jade Cleanse True Fire Bottle bilang postahan? Lucas, kung aakyat ka sa entablado, gaano kalaki ang katiyakan mo? Tanong ni Cain nang may mapanglo na tingin. Umiling si Lucas at sinabing, walang tiwala sa sarili. Nanginig ang lahat sa buong katawan. Walang tiwala sa sarili ang sinabi ni Lucas. Sa lakas ni Lucas, gaano kalakas ang lakas na kinailangan nito bago niya magawang sabihin ang ganitong mga salita. Naunawaan ng mabuti ng lahat ng naroon si Lucas, ang kanyang tiwala sa alchemy, walang sino man ang makakasira nito. Pero ngayon, hindi na talaga nang-ahas si Lucas na sabihin na mayroon siyang 10% na pagkakataon. Anong klaseng konsepto ito? Ito. Paano ito naging posible? Kuya, isa kang nilalang na magmamana ng kapangyarihan ni Ancestor si Chen, kaya paano mo magagawang hindi makitungo kahit sa isang 6-star priest? Tanong ni Wallen na may hindi makapaniwalang tingin. Umiling si Lucas at sinabing, bago ito, kahit alam kong isa siyang makapangyarihang Ancestor Realm, hindi ko rin mararamdaman na maaari siyang magdulot ng anumang banta sa akin. Ngunit matapos masaksihan ang kanyang mga kasanayan sa alchemy, wala akong ibang magagawa kundi aminin na siya, ang second sage na ito, ay naaayon sa kanyang pangalan. Naaayon sa pangalan niya. Ito ang evaluation ni Lucas kay Mateo. Nabigla ang lahat. Nang malaman nilang si Mateo ang second sage, mas lalong lumala ang paghamak at pag-alipusta. Pero ngayon, binigyan siya ni Lucas ng napakataas na pagpapahalaga. Kasunod ng malalimang pagpipino ni Mateo sa paggamit ng tableta, sunod-sunod na daloy ng liwanag ang lumabas mula sa kalderong panggamot at nagtagpo sa mga bituin, nagkawatak-watek at muling nagsama-sama. Ang sunod-sunod na liwanag ay katulad ng aurora. Napakaganda para masipsip ng sabay-sabay. Sa plaza, tila hindi mabilang na mga demonyo ang dinala sa kailaliman ng mabituing kalangitan, gumagala sa langit at lupa. Ang ganoong uri ng pakiramdam ay nagpapasaya sa mga tao. Walang nakakagulat at nakakapangilabot na aura, at hindi rin nagdulot ng nakakagulat na komosayon na pumukaw sa atensyon ng mga tao. Lahat ay natural na nangyari.
Sa ilalim ng kapaligirang nilikha ni Mateo, nakalimutan na ng mga tao si Crimson Sky, at nakalimutan nilang nakikipaglaban pa rin sila sa alchemy. Puro paghanga lamang ang kanilang ginagawa, puro karanasan lamang ang kanilang nararanasan. Ang labanang ito ng alkemiya ay naging one-man performance ni Mateo. Ang aura ng Crimson Sky's alchemy daw ay lumiit ng lumiit. Sa wakas, ito ay lumiit hanggang sa mabaliwala na lamang. Ramdam na ramdam niya ang sinabi ni Lucas. Bukod pa rito, mas malinaw pa ang naramdaman niya kaysa kay Lucas. Isa lamang itong minsanang halimbawa sa aklat aralin. Tinuturuan siya ni Mateo kung paano magpino ng mga tableta at hindi kung paano lumaban sa alchemy. Labanan sa alkemiya. Anong labanan ng alchemy ang naroon pa rin? Hindi mapigilan ni Crimson Sky ang mapangiti ng may kalungkutan sa kanyang puso. Ito pala ang tunay na lakas ni Second Sage. Pakiramdam ni Crimson Sky ay mas mataas lang ng kaunti ang kaharian ni Mateo kaysa sa kanya. Ngunit ang pagpipino ng tableta ay hindi kailanman tungkol lamang sa larangan. Ang pagpipino ng tableta ay isang napakakomplikadong proseso. Anumang maliit na detalye ay maaaring magtakda ng kalidad ng gamot na tableta sa huli. Malinaw na nagawa ni Mateo ang iba pang aspeto ng pagpipino ng pil hanggang sa limitasyon sa labas ng kanyang larangan. Hanggat naroon ang kanyang kaharian, kahit na narito ang Sacred Ancestor High Priest, walang dahilan para hindi siya makipaglaban. Sa sandaling ito lamang tunay na naranasan ni Crimson Sky kung bakit iginagawad ng Sacred Ancestor High Priest si Mateo bilang Second Sage. Ang ganitong uri ng lakas ay walang kahinaan na maaaring samantalahin. Maliban na lang kung tuluyan siyang madurog sa Alchemy Dao Realm, kung hindi, wala ni Katie Ting na pagkakataong magtagumpay. Ang mas nakakatakot pa ay wala pang 2,000 taong gulang si Mateo. Samantalang siya. Tinawag siyang isang henyo sa alchemy, ang henyo ni High Priest Redclom, at mga disipulo ng nakababatang henerasyon. Pero kumpara kay Mateo, matanda na siya. Hindi ka panipaniwala ang potensyal ni Mateo. Nang hamupa na ang lahat, ang malawak na mabituing dagat na iyon ay naging isang diagram ng Pormasayon, at unti-unting isinama sa koaling panggamot. Nabuo na ang tableta. Sa wakas ay nagising ang mga tao mula sa pagkabigla. Lahat ng tingin ay nakatuon sa batang figure na nasa entablado. Kamangha-manghang likhang sining. Tunay na isang kahangahangang likhang sining. Lumalabas na ito ang tunay na lakas ni Lord Second Sage. Ang titulong Second Sage ay naaayon sa realidad at maging sa pangalan. Sa wakas ay naiintindihan ko na kung bakit siya iginawad ng Sacred Ancestor High Priest bilang pangalawang Sage. Bagamat hindi ko maintindihan ang pil refinement ni Lord Second Sage, talagang napakakahangahanga niya. Sa mismong sandaling ito, wala nang sino man ang kumuwestiyon sa desisyon ng Sacred Ancestor High Priest. Halos madurog na tinalo ni Mateo ang kaparehong rango na si Crimson Sky. Sa loob ng parehong henerasyon, halos wala siyang talo. Kung ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat tawaging pangalawang sage, sino ang karapat-dapat? Bagamat maraming pari na kabilang sa lahing demonyo ang naroroon, ang ilan ay mga 6-star priest pa nga na halos kapareho ni Mateo. Pero ang pagpipino ng tableta ni Mateo, hindi nila talaga maintindihan. Ang kaharian ni Mateo ay mas mataas kaysa sa kanila. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para maramdaman nilang kahanga-hanga si Mateo. Dahil ang ganitong bagay ay hindi maaaring pekain, at malinaw ito sa isang sulyap. Sumuko na si Crimson Sky. Wala nang saysay ang pagpapatuloy niya. Bagamat napakahalaga ng mga gamot na ito, nawala na siya ng lakas ng loob na magpatuloy. Dahan-dahan siyang lumapit kay Mateo, yumuko ng lubusan, at magalang na sinabi, pinalaki ni Crimson Sky ang sarili niyang kakayahan at hinamon si Lord Second Sage. Lord Second Sage, pakibigyan naman ng parusa. Walang nakaramdam na may anumang hindi naaangkop sa ginawa ni Crimson Sky. Sa kabaligtaran, naramdaman nila na natural at tama ito. Ang lakas ni Crimson Sky na hamanin si Mateo ay maituturing ng labis na pagpapahalaga sa kanyang kakayahan. Bagamat katulad ng Ancestor Realm, ang kanilang tunay na lakas sa pagpino ng pil ay wala sa parehong antas. Matagal nang itinigil ng kasalukuyang Crimson Sky ang kanyang kayabangan at magalang na parang isang batang estudyante sa harap ni Mateo. Paharap kay Mateo, nagpatira pa na siya ng nakadapa sa paghanga. Hindi niya kailanman inakala na mayroon pa ring ganitong pag-iral sa kabataan.
Sa totoo lang, maraming tao ang malinaw na ang Sacred Ancestor High Priest ay hindi basta-basta babaril, ngunit si Mateo ay talagang napakabata pa kaya hindi makapaniwala ang mga tao na maaari siyang maging Sacred Ancestor High Priest. Ganon din si Crimson Sky. Bukod sa pagiging disipulo ni High Priest Redclom, mas lalo siyang nagalit nang sumakay si Mateo sa ulo ng kanyang amo, kaya naman lalapit siya at haamon kay Mateo. Pero ngayon, nakagawa na siya ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa sarili niyang amo. Mga 1,000 taong gulang pa lamang si Mateo. Pagkalipas ng 10,000 taon, ang kanyang amo nga ba ang magiging katapat ni Mateo? Hindi alam ni Crimson Sky, pero alam niyang pagkatapos ng 10,000 taon ay malamang na itinapon siya ng Mateo kahit gaano karaming kalye ang likod niya. Malamig na sabi ni Mateo, kalimutan mo na, nandito lang ang kaharian ko para tingnan yan. Kaya normal lang na magduda kayong lahat. Kung may isang taong nakakaramdam na hindi karapat-dapat sa titulong ito ang pantas na ito, pwede ka pa ring lumapit at hamanin ako. Bahagyang nalungkot ang mga mukha ng lahat. Maraming tao ang naalala ang ilang masasamang salita na kanilang sinabi tungkol kay Mateo noon, na sinasabing hindi karapat-dapat si Mateo sa titulong pangalawang sage. Ang ilan ay pinagalitan pa nga ng napakasama, at hindi maiwasang mapahiya sa pagkakataong ito. Nagmamadaling sinabi ni Crimson Sky, huwag kang maglakas loob, huwag kang maglakas loob. Ang lakas ng pangalawang sage, kahit na dumating ang ilan kong mga nakatatandang kapatid na apprentice, ganito lang din. At medyo mas mataas lang sila kaysa sa kaharian ni Lord Second Sage, iyon lang. Matapos na naroon ang kaharian ni Lord Second Sage, natatakot ako na hindi sila magiging kapantay. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.